Nakaupo ang lalaking ito sa eroplano pero nakatutok ang mga mata niya sa babaeng katabi. Patuloy na nanginginig ang mga binti niya. Nang makita ng lalaki ang tigyawat sa mukha niya, agad niyang naisip na puyat at matakaw ito. Bigla na lang tumunog ang anunsyo ng pagdating sa Incheon Airport. Nakita ito ng dalaga at dali-daling nag-ayos ng mukha. Nang mapansin ng lalaki na mali ang pag-aayos niya, agad siyang nagsalita para pigilan ito. Sabi niya, ang labis na taba at puyat ay nagpaparami ng sebum sa balat. Ang baradong pores ay nagiging sanhi ng tigyawat. Dapat muna siyang gumamit ng mask para i-hydrate at palambutin ang balat. Kung wala siyang mask, pwede siyang gumamit ng basang cotton pad para sa balanse. Napansin din ng lalaki na mali ang eyeshadow na ginamit ng dalaga. May ibang pagkakamali pa sa makeup niya kaya lumapit na siya para tumulong. Ang babaeng mukhang maputla noon ay biglang nagningning. Lumabas na ang gwapong lalaking ito ay sikat na makeup artist. Parang scanner ang mga mata ni Jung Hyuk. Mabilis niyang nasuri ang makeup ng babae sa isang tingin lang. Si Soo-yeon ay naging trainee sa sikat na kumpanya ng halos 10 taon. Nagpadala ang kumpanya ng ilang babae sa isang talent show. Lahat sila'y natanggal, si Soo-yeon na lang ang natira. Sinabi ng boss sa manager na malaki ang ginastos at si Do-jin pa ang MC. Nangako ang manager na tiyak na mapipili si Soo-yeon. Para sa palabas, inimbitahan nila si Jung Hyuk bilang makeup artist. Binigyan din siya ng kapangyarihang i-rank ang mga kalahok. Napansin ni Jung Hyuk na walang makeup si Soo-yeon habang pinapanood ang ensayo, kaya pinili niya itong i-makeup. Sa dressing room, detalyadong ipinaliwanag niya kung paano mag-apply ng makeup na angkop sa estilo ni Soo-yeon. Tiningnan ni Jung Hyuk si Soo-yeon sa salamin, pinunit ang makeup chart, at sinabing babaguhin ito. Pero nagustuhan ni Soo-yeon ang estilo. Habang ginagawa ang makeup ni Soo-yeon, pinuri ni Jung Hyuk ang husay ng pag-aalaga sa kanyang kilay. Si Soo-yeon ang may pinakaangkop na kilay sa hugis ng mukha sa mga miyembro. Lihim siyang natuwa dahil siya mismo ang nag-alaga nito. Bukod doon, mahilig din talaga siya sa makeup. Sa kamay ni Jung Hyuk, lubos na nagbago ang estilo ni Soo-yeon. Nang makita ng mga miyembro si Soo-yeon, napasabi sila na napakaganda niya. Pero hiningi ni Soo-yeon kay Jung Hyuk na baguhin ito ng kaunti. Medyo mabigat daw kasi ang kanyang makeup. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Jung Hyuk. Tuwang-tuwa niyang sinabi na pangpito siya noong huli. Ngayong linggo, siya ang nag-ayos ng makeup nito. Tinanong niya kung gusto nitong ma-eliminate. Nagpanik si Soo-yeon at tumanggi agad. Dahil sinabi ni Jung Hyuk, wala siyang nagawa. Pumunta si Soo-yeon sa broadcast room para sa ensayo. Pinanood niya ang mga trainee sa screen. May mga interview din ng mga tagahanga. Lahat ay sumusuporta sa kanya. Hinimok siya na maging tapat sa sarili. Bumalik si Soo-yeon at dumating ang kaibigan niya. Tinanong niya kung ano ang hitsura niya. Sabi ng kaibigan, maganda pero hindi kamukha. Malungkot na sinabi ni Soo-yeon na, yan ang problema. Sobrang ganda at hindi na mukhang siya. Paano kung hindi siya makilala ng fans? Kumuha siya ng cotton pad at inayos ang makeup. Nagsimula na ang live broadcast. Umakyat si Do-jin bilang MC. Handa na ang mga miyembro. Nagulat si Jung Hyuk nang makita si Soo-yeon. Galit na galit si Soo-yeon sa sarili niyang pag-aayos ng makeup. Pagkatapos ng palabas, kinausap ni Do-jin si Jung Hyuk tungkol sa makeup ng grupo. Galit na sinabi ni Jung Hyuk na ayaw niya, pero makeup lang naman yon. Agad napansin ni BD na may mali sa nakita niya. Mabilis na tumigil si Do-jin sa interview at ngumiti sa kamera. Mahusay niyang binago ang usapan tungkol sa pagsasanay ng mga kalahok. Sinamantala ni Jung Hyuk ito para hanapin si Soo-yeon. Nang magkita sila sa pasilyo, tumakbo palayo si Soo-yeon. Hinabol siya ni Jung Hyuk. Tinanong niya kung bakit binago nito ang makeup. Sinira niya ang obra maestrang pinaghirapan niyang gawin. Di siya naabutan dahil sa edad. Kaya sumigaw na matatanggal siya ngayon. Bilang 10 taong trainee, sensitibo si Soo-yeon sa salitang tanggal. Tumigil siya. Marami na siyang pinagdaanan para makarating dito. Bago pa siya makapagsalita, tinawag na ang staff kay Jung Hyuk. Magsisimula na ulit ang palabas. Bago ang rango, may nakuhang litrato ang kumpanya mula sa mga reporter. Banta nila ilalantad ang malapit na ugnayan ni Do-jin sa ibang babae. Galit na galit ang direktor at sinabing dapat ayusin ng manager ang pag-aasikaso sa artista. Ginamit ni Do-jin ang imahe ng isang sawi sa pag-ibig para umasenso, at dahil dito, nakakuha siya ng mahigit 10 kontrata sa pag-aanunsyo. Kung gusto niyang magka-girlfriend, dapat isa lang, pero patuloy siyang nagpapalit ng babae. Gusto nilang gumamit ng pera para lutasin ang problema, pero tumanggi ang reporter. Trabaho ng reporter na mag-ulat ng eksklusibong balita. Nang kumalat ang balita, maraming naghanap. Pero si Do-jin ay malaking kita sa kumpanya, kaya kailangan nilang protektahan siya. Nakita ng representante ang video ng ensayo ni Soo-yeon sa TV at may naisip agad siya. Naawa sila kay Soo-yeon bilang kapalit. Pero dahil kumikita si Do-jin at kikita si Soo-yeon, pipirmahan nila ang habambuhay na kontrata ni Do-jin.
Inihayag ang mga ranggo para sa ikalawang pagtatanghal. Ipinagdarasal ni Jung Hyuk na matanggal si Soo-hyun sa entablado. Di inaasahan, nag-debut si Soo-hyun sa ikatlong pwesto. Nakaupo siya roon, umiiyak sa tuwa. Hindi naging madali ang landas tungo sa pagiging trainee. Ang sandali ng anunsyo ng ranggo ay talagang nakakadurog puso. Ngunit may masaya at may malungkot. Medyo hindi nasiyahan si Jung Hyuk. Alaala ni Soo-hyun ang alalahanin ng karamihan ng trainee. Ilang beses nang nahadlangan ang debut ni Soo-hyun. Naisip niya kung may pagkakataon pa, dapat pa siyang magpatuloy. Pagkatapos mag-isip, tumayo siya at pinunasan ng luha para maglakas loob. Pero may viral na video na kuha ng isang dumaan. Nakita sa video si Soo-hyun na nagtulak ng tao, na ospital at muntik mabulag. Nagmadali si Soo-hyun sa manager para ipaliwanag na birthday ni Dojin noon. Sinabi nito na dumaan muna siya sandali. Nakita niya ang umano'y girlfriend na nag-aaway, kaya siya'y nakialam para pigilan at aksidenteng nasangkot sa away. Tinulak niya ang isa palayo, pero di inaasahang natamaan nito ang mesa. Ito'y malisyosong inedit na video. Suhestyon ni Soo-hyun. Hanapin ang orihinal o kausapin ang saksi, sabi ng kinatawan, dumalo si Soo-hyun. Totoo, itinulak ni Soo-hyun ang babae at nabulag, kaya pinaalis siya sa grupo. Lumuhod si Soo-hyun, nagmakaawa. Sabi ng kinatawan, siya ang may gawa at pananagutan. Sinira niya ang sarili niyang buhay. Hindi alam ni Dojin na siya ang ugat, kaya kinausap niya ang kinatawan. Sabi ng kinatawan, wag sana tinawag si Soo-hyun sa party, trainee pa siya. Magsasagawa sana si Dojin ng press con para linawin ang issue, pero agad sinuri ng kinatawan ang pros at cons para sa kanya. Ang dalawang babaeng nag-away ay parehong nakadate niya, pero kahapon lang sa interview sinabi niyang single siya at di pa nagkakaroon ng girlfriend. Sinabi ni Dojin na utos iyon ng kanyang ahente. Talagang sa likod ng bawat sikat na artista, may taong sumusuporta sa kanila. Pagkatapos ng kompetisyon, nakita ni Jung Hyuk ang balitang umalis na si Soo-hyun sa grupo. May mga komento rin ng netizens na pumupuna sa kanya. Nagtataka pa rin siya kung sino ang nagbago ng makeup nito. Kahit sa panaginip, natatawa raw ang mga tao kay Jung Hyuk dahil di kasing ganda ng bagong makeup ni Soo-hyun ang sa kanya. Kinabukasan, pinakiusapan niya ang manager na hanapin ang contact info ni Soo-hyun. Kahit tapos na ang kompetisyon, napaka-amateurish ng makeup, akala ng lahat siya ang gumawa nun. Isang kahihiyan iyon para sa kanya. Bumalik si Jung Hyuk sa opisina at tiningnan ang mga negatibong komento online. May nagsasabi na gusto nilang mawala si Soo-hyun. May nagtatanong kung tao pa ba siya. May nagsasabi na kunwari lang siyang mabait. May nagsasabi na sumali siya dahil may relasyon sa direktor. May nagsasabi na siya'y mangkukulam at may masamang ugali. Sabi nila, parang nakita na nila ito dati. Kinabukasan, umuwi na si Soo-hyun. Nakatayo siya sa malayo. Pinagmamasdan ang mga magulang sa studio. Nakatayo ang mga kapitbahay sa labas, nagchitsismis tungkol sa kanya. Sabi nila, lasing daw siya at gumawa ng eksena. Malungkot na nakaupo si Soo-hyun sa dalampasigan, iniisip ang temitaong pagsisikap. Tuwing nagsasanay, kahit namamaga ang binti, kailangan niyang magtiis. Umaasa lang na kapag nagtagumpay, gaganda ang buhay ng mga magulang. Ngayon ay tapos na ang lahat. Mabilis lumipas ang taon dahil sa kapihikan ni Jung Hyuk at Manager Kim. Sunod-sunod na umalis ang mga intern, kaya muling pumili ng empleyado. Pati si Manager Park ay umalis at nagtrabaho sa kakompetensya ni Oh Jae-hyuk. Kahit magkalaban, si Director Oh ang nagturo at nagsanay kay Jung Hyuk noon. Pagkatapos ng pag-aaral, nagsimula siyang magnegosyo. Binigyan siya ni Director Oh ng posisyon bilang branch manager sa Busan. Sa kabilang banda, labis na nainis sina Jung Hyuk at mga kasamahan dahil ninakaw ang kanilang staff. Iminungkahi ni Sejun na agad silang magbukas ng sangay para sa kanila. Ang posisyon gaya ng branch manager ay makakapigil sa pagkawala ng mga tao. Lubos na tumutol si Jung Hyuk dahil kung may chain ng studios, hindi niya kayang hatiin ang sarili para pamahalaan ito. Bababa ang reputasyon ng studio. Sinabi ni Sejun na itigil na niya ang pagpapahirap sa mga assistant. Dumating na rin sa wakas ang araw ng pag-recruit ng mga assistant. Sa unang round, binigyan ng lahat ng 10 segundo para tingnan ang modelo. Pagkatapos, hiniling sa kanila na kopyahin ang makeup sa blankong papel. Pagkatapos nito, pipiliin ng mga hurado ang mga gawa. Kinuha ni Manager Kim ang isang kopyang tinanggihan ni Sejun. Sabay-sabay na pinuri ito ng ibang mga hurado. Pumasok si Soo-hyun sa silid ng panayam. Agad na nagulat si Jung Hyuk nang makita ang interviewer sa harap niya. Lumapit si Jung Hyuk, tinanggal ang salamin ni Soo-hyun at sinabing hindi siya makikilala dahil lang dito. Galit na hinawakan ni Jung Hyuk ang balikat ni Soo-hyun at tinanong kung bakit siya naglakas loob pumunta. Labis na nabalisa si Jung Hyuk. Agad siyang hinila ng ibang hurado pabalik sa upuan. Hindi napigilan ni Jung Hyuk ang kanyang galit. Itinuro niya si Soo-hyun at sinabing hindi ito pumasa. Hindi nasiyahan si Manager Kim para kay Soo-hyun. Sinabi niyang dumating na si Soo-hyun. Anuman ang mangyari, dapat bigyan siya ng pagkakataong ma-interview. Tumango ang ibang mga hurado bilang pagsang-ayon. Nagsimula na ang interview. Tinanong ni Manager Kim si Soo-hyun kung interesado siya sa makeup. Naisip niyang hindi siya tatanggapin, kaya sinabi niyang hindi na siya pwedeng maging idolo. Kumpara sa interes, mas gusto niya talagang kumita ng pera. Kaya kinuha niya ang pagsusulit sa sertipikasyon ng makeup. Tinanong ng babaeng hurado kung pangarap na ni Soo-hyun maging makeup artist.
Tinanong ni Soo-yeon kung panaginip pa ito dahil nawala na ang 10 taong pangarap niya. Hindi na siya nangangahas na mangarap pa. Takot siya sa mga kabiguan noon, pero kung bibigyan ng pagkakataon, magsisikap siya. Sinabi ni Jung-hyuk na kailangan lang nila ng taong mahusay at nagbibigay ng magandang serbisyo. Para sa kanya, makeup lang ay paraan para kumita, kaya dapat sa ibang lugar siya, hindi dito. Sabi ni Manager Kim, walang pakialam siya kung may pangarap si Soo-yeon o wala. Gusto lang niyang magsikap ito sa trabaho. Tinanong niya kung ano ang kahulugan ng makeup para kay Soo-yeon. Sabi ni Soo-yeon, pangarap ng kanyang ina noong bata ay maging artista. Dahil doon, nais din niyang maging mga awit. Madalas sabihin ng kanyang ina na ang pangarap niya ay pangarap ng ina. Noong 20 anyos si Soo-yeon, nalugi ang kanilang pamilya. Ngayon may tindahan ng pansit ang magulang, pero nag-aayos pa rin araw-araw ang ina kahit pawis at kupas. Napagpasyahan ni Soo-yeon na kapag nagme-makeup ang kanyang ina, nababahala ang mga tao pero pagkatapos, lahat ay mas masaya. Nakumbinsi rin ang mga hurado matapos makinig. Pagkatapos ng interview, hinintay ni Soo-yeon si Jung-hyuk sa labas. Nang umalis si Jung-hyuk, ipinaliwanag ni Soo-yeon kung bakit binago niya ang kanyang makeup. Dahil masyadong maganda at hindi na siya mukhang siya. Natatakot siyang baka pansinin lang ng mga tao ang kanyang makeup at hindi siya. Ang mahalaga, hindi siya sumikat dahil sa kanyang hitsura. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi pag-unawa sa posisyon niya. Sa kabilang dako, inimbitahan si Jung-hyuk sa isang pandaigdigang beauty contest. Pero bukod sa kanya, may isa pang gustong sumali, si Director Oh, na guro rin niya. Ang dalawa ay maglalaban sa iisang entablado. Tumanggi si Jung-hyuk nang marinig niya ito. Ayaw niyang makipagkompetensya ng direkta sa kanya. Dagdag pa ng organizer, kung mananalo si Jung-hyuk, sisikat siya sa buong mundo at mapapansin ng lahat. Nang marinig ito, agad na gustong sumali si Jung-hyuk. Gusto rin niyang makipagkompetensya kay Director Oh sa pagkakataong ito. Sinabihan niya si Sejun na tingnan ang schedule ni Hwon. Gusto niyang maging modelo niya si Hwon. Nagdisenyo si Jung-hyuk ng makeup at tiningnan ang modelo sa papel. Naalala niya ang dating kasintahan. Noon, pinili nitong iwanan siya para mag-career sa Amerika. Samantala, sinusuri ni Director Oh ang kakayahan ng mga empleyado. Walang nagustuhan si Director Oh sa mga gawa nila kaya nag-aalala siya. Sa opisina ni Jung-hyuk, pumipili sila ng kandidato para sa manager. Kunwaring umubo si Jung-hyuk at inilipat ang gawa ni Soo-yeon sa hindi pasado. Pero napansin ito ng lahat. Lahat ay bumoto para makapasa si Soo-yeon sa interview. Nasa bahay si Soo-yeon, naghahanap ng trabaho. Nang mabalita ang pumasa siya sa interview, hindi niya maipagkubli ang tuwa sa kanyang mukha. Dumating din ang appointment kay Hwon, pero sabi ni Sejun, masama raw pakiramdam niya kaya kinansela. Pagkatapos, nagpulong ang mga kinatawan ng dalawang kumpanya. Sinabi ni Director Oh na si Hwon ang modelo na pinili niya. Si Jung-hyuk naman, tila may napansin din. Lumabas na ginamit ni Director Oh ang kontrata sa ad para maakit si Hwon. Ito'y karaniwang gawain sa industriya. Sabi ni Hwon, iniwan niya si Jung-hyuk para pumunta rito, kaya dapat siyang tratuhin ng maayos ni Director Oh. Inilabas ni Director Oh ang damit na nagustuhan ni Hwon. Agad ngumiti si Hwon. Talagang maraming gimmick si Director Oh. Bumalik si Jung-hyuk sa kumpanya ng masungit. Naisip niya, hanggat nakikisalamuha siya kay Director Oh, walang mabuting mangyayari. Inayos niya ang disenyo ng makeup sa studio at inimbitahan si Do-jin bilang modelo. Kinabukasan, maaga dumating si Soo-yeon sa kumpanya. Gusto niyang masanay sa kapaligiran ng kumpanya. Habang naglilibot, natuklasan niyang may banyo rin. Binuksan niya ang pinto at nakita si Jung-hyuk na naliligo. Nagulat siya at hindi alam kung saan pupunta. Nang makita si Jung-hyuk lumabas ng banyo, umamin siyang wala siyang nakita at tumakbo. Naisip ni Jung-hyuk, kung wala siyang nakita, may nakita siya. Pagbukas ng pinto ng banyo, agad niyang napansin na tila nakita niya ito. Bumalik si Jung-hyuk sa opisina at nakita si Sejun. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinabi ni Jung-hyuk kay Sejun na mabaho siya at dapat maligo. Sabi pa ni Jung-hyuk, may sira ang pinto at kailangan ng mag-aayos. Walang alam si Sejun, kaya sumunod lang siya. Lihim na binuksan ni Jung-hyuk ang banyo para silipin. Nakita niya ang tao sa loob, pero hindi lahat ng parte. Medyo gumaan ang loob niya dahil dito. Nang aalis na siya, nakita niya si Hong Seok na nakatayo roon. Gulat na tanong ni Hong Seok kung bakit siya nanilip ng naliligo. Narinig ni Sejun ang ingay at lumabas ng nababahala. Tiningnan sila ni Hong Seok nang may pagdududa. Nag-isip siya saglit bago tinanggap ang katotohanan. Pagkatapos, nangako siyang hindi ito sasabihin kanino man. Na-recruit si Soo-yeon kahit walang karanasan. Nakapasa na siya dati sa interview, kaya galit ang staff sa kanya. Walang pumalakpak nang magpakilala si Soo-yeon. Walang pumili sa kanya pero tinanggap siya sa team ni Assistant Lee. Dahil baguhan, madalas siyang pinupunan ng mga senior. Ang unang VIP na sinalubong niya ay si Do-jin. Nagulat silang pareho. Sinabi ni Hong Seok na gamitin ang toner number 2 kay Do-jin. Hindi alam ni Soo-yeon kung alin ang toner number 2. Sabi ni Do-jin, pangalawa mula sa kaliwa ito. Binasa ni Soo-yeon ang cotton pad ng toner at inilapat sa mukha niya. Nang lumabas sila, sinabi ni Soo-yeon na gusto niyang lumipat si Do-jin ng ibang salon dahil naaalala niya ang nakaraan kapag nakikita siya. Marami pang trabaho si Do-jin pero wala siyang ibang mapupuntahan. Nahihirapan siyang makahanap ng trabaho dito. Nang marinig iyon,
Medyo nasaktan si Dojin. Matagal na rin mula nang huli niyang nakita si Sooyeon. Tinanong ni Dojin kung magkaibigan pa rin sila. Sabi ni Sooyeon, hindi siya sigurado. Nagtanong pa si Dojin kung bakit. Humingi siya ng tawad at sinabing gusto niyang bumawi. Sabi ni Sooyeon, wag muna silang magkita dahil naaalala niya ang mga hindi masayang bagay kapag nakikita siya. Hindi niya kayang magkunwaring walang nangyari noon. Naintindihan ni Jung Hyuk, kaya tumigil na siya sa pagpilit. Nakita ni Sejun ang alikabok kay Jung Hyuk at tinulungan siyang alisin ito. Nakita ito ni Hong Seok at ngumiti ng may kahulugan. Nakita ni Sooyeon ang disenyo ng makeup at tila may sariling mga ideya. Kinabukasan, dumating si Dojin sa studio ni Jung Hyuk na puno ng tigyawat ang mukha. Hinanap ng lahat ang sanhi ng kanyang alerhiya. Nag-alala si Hong Seok na magagalit si Jung Hyuk, kaya't nagmakaawa kay Dojin na sabihing alerhik siya sa seafood. Kung hindi, matatanggal silang lahat sa trabaho. Nang makita si Dojin, labis na nagalit si Jung Hyuk. Inamin ni Dojin na alerhik siya sa seafood. Pero alam agad ni Jung Hyuk na ito'y dulot ng maling paggamit ng kosmetiko. Lahat ay nagsalitan sa pagpapaliwanag ng kanilang pag-aayos kahapon. Pagkatapos, inilabas ni Sooyeon ang lotion na ibinigay niya kay Dojin. Nakita ni Jung Hyuk ang problema at agad na nalaman ang dahilan. Nagkamali pala si Sooyeon sa pagkuha ng toner na may alcohol. Allergic si Dojin dito. Galit na galit si Jung Hyuk at agad na tinanggal si Sooyeon sa harap ng lahat. Pinalayas din ang buong grupo sa silid ng pag-aayos. Matapos ang pangyayaring ito, patuloy na humihingi ng tawad si Sooyeon. Nagsabi si Jung Hyuk ng pilosopikal na pangungusap. Ang paghingi ng tawad ay para lang sa mga sitwasyong may pag-asa pang mailigtas. Pagkatapos matanggal sa trabaho, umakyat si Sooyeon at nagkaroon ng ideya. Nagmadali siyang umuwi at naghalungkat sa kanyang mga gamit. Maya-maya, nahanap ni Sooyeon ang hinahanap at pumunta sa bahay ni Dojin. Pero pinigilan siya ng babaeng manager sa pintuan dahil bili ng senior manager na ilayo sila sa isa't isa. Hindi ito makakabuti kay Dojin, kaya matigas na umupo si Sooyeon sa harap ng pintuan. Sa wakas, naawa ang babaeng manager at pinapasok si Sooyeon. Nagsimula ang kampanya para ibalik ang magandang balat ni Dojin. Ipinagbawal ang lahat ng pritong pagkain at carbonated na inumin. Nag-ehersisyo at nagpawis si Dojin para mag-detoxify. Gumawa pa si Sooyeon ng espesyal na maskara para sa kanya. Nilagyan niya ng ointment at pinaalalahanan matulog ng maayos. Noon lang nalaman ni Sooyeon na may matinding insomnia si Dojin. Minsan kailangan niyang uminom ng sleeping pills para makatulog. Tinanong ni Sooyeon kung dahil ba sa kanya ito nangyayari. Naunawaan niya na nagdurusa rin si Dojin dahil sa problemang iyon. Sabi ni Dojin, hindi pa rin ito katumbas ng naranasan niya. Lumabas ang lahat at pinayuhan si Dojin na matulog ng maayos. Ngunit nagrereklamo si Dojin na hindi siya makatulog. Iginiit ni Dojin na kumanta si Sooyeon para sa kanya. Nag-practice silang kumanta ulit tulad ng dati nilang ginagawa. Pinago ni Jung Hyuk ang makeup ni Dojin para sa kanyang balat. Nag-alala si Jung Hyuk, kaya personal siyang pumunta sa bahay ni Dojin para tingnan ang sitwasyon. Alam ni Jung Hyuk na laging nandito si Sooyeon para alagaan si Dojin. Nakita rin niya ang mga produktong pampaganda na dinala ni Sooyeon sa mesa ng sala. Samantala, naghahanda na si Director Oh para sa photoshoot. Pagpasok niya, agad niyang hiniling sa assistant na tulungan siyang magpalit ng rubber shoes. Pagkatapos, sinimulan niyang gawin ang makeup ni Hwon. Nang magpalit si Hwon ng pangalawang set, tuloy-tuloy silang kumuha ng mga litrato. Si Hwon ay talagang napakagandang modelo para sa mga larawan. Si Jung Hyuk naman ay patuloy pa ring nagbabago ng kanyang estilo ng makeup. Pero sa huli, hindi pa rin siya nakakuha ng kasiyasyang photoshoot. Si Sooyeon ay laging nasa tabi ni Dojin para alagaan siya buong gabi. Kinabukasan, bumaba ang mga pimples ni Dojin kaya nakapagkuha sila ng litrato ayon sa plano. Sumali rin si Sooyeon sa set bilang assistant ni Dojin. Kumpara sa estilo ni Director Oh, mas artistiko ang makeup ni Jung Hyuk. Namangha si Sejun nang makita ang litrato. Niyakap ni Sejun si Jung Hyuk at nangakong manatili sa tabi niya habang buhay. Tahimik na binati ni Hong So ang kanilang kaligayahan. Pagkatapos ng shooting, kay Jung Hyuk muli, nakita ang balat ni Sooyeon, alam niyang nagsikap siya, kaya binigyan ng pangalawang pagkakataon. Regular na sinusuri ng kumpanya ang mga kuko ng empleyado. Ang kanilang kakyut-kyutan ay nagpatawa ng malakas kay Sooyeon. Ang dalawang direktor ay lumahok sa interview. Hindi sinasadyang inamin nilang may bago silang produkto. Pagkatapos, pumunta si Jung Hyuk sa laboratorio. Lihim niyang binasa ang resulta ng mga eksperimento. Gabi na, inayusan ni Sooyeon ang kaibigan para sa live stream. Gusto niyang gamitin ang makeup ni Jung Hyuk para kay Dojin, pero kulang ang oras. Kaya naglagay na lang si Sooyeon ng panda eyes. Pagkatapos mag-makeup, sumayaw ang kaibigan ni Sooyeon sa live. Tapos sinimulan niya ang hamon na kumain ng 5 pakete ng ramen. Kumakain siya habang sinasagot ang mga tanong ng fans. Sinabi niyang dating trainee siya sa isang entertainment company. Tinanggal siya dahil kumain lang ng 3 siopaw. Pero naging mabuti pala yun para sa kanya. Sobrang daming ipinagbabawal ang kumpanya. Bawal gumamit ng cellphone. Bawal din maglakbay at makipag-date. Sa totoo lang, wala siyang magawa. Pero bilang streamer, pwede na niyang gawin ang gusto. Lalo na't di siya makahanap ng trabaho, nakatulong ang streaming. Ganito ang sitwasyon ng maraming trainees sa Korea ngayon. Kinabukasan, sinabi ni Sejun kay Jung Hyuk na may gustong mag-resign. Yung bagong assistant nakakasimula lang kay Sooyeon. Sumakit ang ulo ni Jung Hyuk nang marinig yun. Agad niyang kinausap si Manager Kim tungkol dito. Gusto malaman ni Jung Hyuk bakit umalis ang assistant pagkatapos lang ng 3 buwan. Ipinaliwanag ni Manager Kim na nahulog ng bagong assistant ang makeup brush, pero hindi niya ito nilinis ng maayos at pinagpaglang gamit ang palda niya. Nakita ni Manager Kim ang buong pangyayari noon. Itinapon ni Manager Kim ang pagkain sa tabi niya sa sahig at sinabihan siyang kunin at kainin ito. Sinabi rin niyang hindi siya profesional at walang work ethics. Pagkatapos mag-sorry,
Tinanong pa ni Manager Kim kung kakain din siya ng nahulog na pagkain o gagamitin ang contact lens na nahulog. Nagsalita ng matagal si Manager Kim at agad na gustong umiyak ang bagong assistant. Tama naman si Manager Kim, hindi na napigilan ni Jung Hyuk ang sarili nang marinig iyon. Sabi niya, kung nahulog ang brush, paano niya magkukunwaring hindi niya alam at gagamitin ito ng diretsyo? Kaya agad siyang tumayo sa panig ni Manager Kim. Pero nag-alala si Sejun sa kumpanya, kaya sinabihan niya silang dalawa na mag-isip. Nang gabing iyon, nasa opisina pa si Soo-yeon. Nag-aayos ng pilikmata nang tumawag si Do-jin. Ikinuwento niya ang sitwasyon niya sa Thailand. Sinabi rin niyang sinunod niya ang payo ni Soo-yeon at gumanda na ang balat niya. Natuwa si Do-jin sa papuri ni Soo-yeon, kaya naglalambing si Do-jin at hiningi kay Soo-yeon na kumanta para sa kanya. Nang makitang walang tao, kumanta si Soo-yeon. Narinig ito ni Jung Hyuk, pauwi galing trabaho. Sumandal siya sa pinto at nakinig. Di inasahang darating si Sejun nang lasing at magugulo. Dinala ni na Jung Hyuk at Soo-yeon si Sejun sa kotse. Di nila alam ang address ni Sejun, kaya dinala nila siya sa bahay ni Jung Hyuk. Pagpasok sa bahay, nagsimulang magsuka si Sejun. Agad na umiwas si Jung Hyuk. Si Soo-yeon nasa likod at di nakaiwas, kaya natamaan ang suka ni Sejun. Pagkatapos maligo ni Soo-yeon, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Soo-yeon ang pinto at nakita si Ji-yoon, girlfriend ni Jung Hyuk. Nagulat si Ji-yoon nang makita si Soo-yeon. Sinabi ni Ji-yoon na pagkaalis niya, naglalaro si Jung Hyuk ng ganito. Si Jung Hyuk, na katabi niya, ay kumilos din ng ganoon. Ginamit ni Soo-yeon ang dahilan ng pagpapatuyo ng buhok para umalis, pero nagtago siya sa banyo para makinig. Gusto pala ni Ji-yoon bumalik sa trabaho at hiniling kay Jung Hyuk na ayusan siya dahil siya ang pinakamaganda kapag siya ang nag-makeup. Sinabihan ni Jung Hyuk si Ji-yoon na huwag nang magpakita at isinara ang pinto. Napasandal si Ji-yoon sa pinto at umiyak. Bumalik ang taong umalis, kaya nalito si Jung Hyuk. Maraming taon na ang nakalipas, nakita niya ito kasama ng isang mayamang boss. Ipinakilala pa niya si Jung Hyuk bilang kanyang makeup artist. Hindi nagtagal, nagpakasal siya sa isang mayamang lalaki. Pagkatapos maglinis ni Soo-yeon, hinatid siya ni Jung Hyuk pauwi. Sa kotse, tinanong ni Soo-yeon ang relasyon ni na Jung Hyuk at Ji-yoon. Sumagot si Jung Hyuk na naging sila bago ikinasal si Ji-yoon. Malapit sa bahay, binuksan ni Jung Hyuk ang ilaw ng kotse para maliwanagan ang madilim na daan. Pauwi, patuloy na iniisip ni Jung Hyuk ang mukha ni Ji-yoon. Sa kotse, sinabi ni Ji-yoon na gusto na niyang umuwi. Sabi ng driver bakasyon niya raw, pero iginiit ni Ji-yoon umuwi. Pagpasok ni Ji-yoon, nakita niyang may kasamang babae ang asawa. Pinasag ni Ji-yoon ang florera, ipinahayag na nakauwi na siya. Nadismaya ang babae at umalis. Ito pala ang bakasyon minsan sa isang buwan. Hinabol siya ng asawa, sabi ni Ji-yoon. Tatawanan siya ng iba. May magandang asawa pero ng babae pa. Sinabi rin niyang dapat alam na niya, pero hinila ng asawa ang buhok niya. Ayaw magdiborsyo, ganito na lang daw sila. Kinabukasan, bigla na lang dumating si Do-jin para kay Soo-yeon. Dinala niya ang paboritong vanilla skim milk at syrup ni Soo-yeon. Sabi ni Soo-yeon, regular milk lang at 2 kutsara ng syrup. Di na siya nagdidieta. Pwede na raw siyang kumain ng kahit ano. Masusing sinuri ni Soo-yeon ang acne ni Do-jin. Nag-apply siya ng toner bago ilagay ang makeup. Nang hawakan ni Soo-yeon si Do-jin, pumilis ang tibok ng puso niya. Nang umalis ang bagong katulong, muling hinati ang trabaho. Tinulungan ni Assistant Hyundan si Jung Hyuk. Sina Soo-yeon at Hong Hyuk ay tumulong kay manager na. Minsan, ang artista ay nag-makeup habang nakatutok sa cellphone. Reklamo niya, magaspang si Soo-yeon at mali ang kape ni Hong Hyuk. Nagpatuloy si Soo-yeon pero nagalit ang artista. Sabi niya, malakas kamay ni Soo-yeon at magdudulot ng kulubot. Tumayo ang artista at itinulak si Soo-yeon sa upuan. Hinawakan niya ang mukha ni Soo-yeon ng paulit-ulit. Narinig ni Jung Hyuk ang ingay at lumapit. Sabi ng aktres, ipinaramdam lang niya kay Soo-yeon ang sakit na naranasan niya. Sinabi ni Jung Hyuk na tingnan ang uniforme ni Soo-yeon. Nakasulat dito, mahal na anak ng ibang pamilya. Pinaalis niya ito, di raw sila nagsisilbi ng bastos na customer. Kung gusto pa ng serbisyo, humingi ng tapat na paumanhin sa staff. Nang magsorry ang aktres, tinuloy ni Soo-yeon ang makeup. Hindi maitago ni Soo-yeon ang ngiti sa muka. Pagkatapos, tinuruan ni Hong Hyuk si Soo-yeon maglinis ng brush. Nang banggitin ni Hong Hyuk ang tapang ni Jung Hyuk, ngumiti ulit si Soo-yeon. Nagtipon silang 3 para sa hapunan. Sabi ni Jung Hyuk, may kumperensya para sa bagong produkto. Nag-toast sila para sa mahalagang sandaling ito. Pagkatapos mag-usap, umalis muna si Manager Kim. Bago umalis, paulit-ulit sinabi ni Sejun na top secret ang press conference. Sunod, nagpatuloy ang dalawa sa usapan tungkol sa puhunan. Gusto ni Sejun magtaas ng puhunan, pero si Jung Hyuk ay nais mangutang at gamitin ang kumpanya bilang garantiya. Kung hindi, kailangan nilang sundin ang lahat ng gusto ng mga investor. Sa gayon, mawawalan sila ng karapatang magpasya. Matinding tumutol si Sejun. Sinabi niyang may mga utang pa siyang babayaran. Naisip ni Jung Hyuk na sulit ang pagsubok sa pagkakataong ito. Basta't nasa pangalan ni Jung Hyuk tiyak nakikita sila ng malaki. Mababayaran nila agad ang utang. Sa wakas, nagkompromiso si Seo-jeon. Samantala, nanaginip si Do-jin na hinalikan siya ni Soo-yeon. Umupo si Do-jin at tiningnan ang mga larawan ni Soo-yeon sa telepono. Nagtataka siya bakit sobrang ganda nito. Kaya itinago ang telepono at nag-isip na pangit ito.
Kinuha niya ulit ang telepono para humanap ng ibang magandang babae. Ngunit pagkatapos mag-scroll ng matagal, tinawagan ni Dujin si Suyun. Hiniling niya kay Suyun na kumanta para sa kanya. Kahit paghinga lang ni Suyun, kinakabahan na si Dujin. Kinabukasan, naglagay si Seojeon ng kristal na bola sa opisina ni Jonghyuk. Hinintay nila ang resulta ng International Makeup Competition. Kinakabahan ang dalawang direktor habang tinitignan ang resulta. Sinabi pa ni Seojeon na hawakan ni Jonghyuk ang kristal na bola. Hawak ni Seojeon ang gintong kwintas. Sa huli, si Jonghyuk ang nanalo. Masayang nakaupo si Jonghyuk sa opisina. Nililinis ang kristal na bola. Nalaman ni Director Oh na gusto ni Handong, asawa ni Jiyeon, magsimula ng cosmetics business. Naghahanap siya ng sikat na makeup artist para sa negosyo. Ang balita ay mula sa babaeng may relasyon sa asawa ni Jiyeon. Kamakailan lang ay nahulog siya sa pag-ibig dito. Saan man siya magpunta, kasama niya ito. Nakita ito ni Director Oh bilang magandang pagkakataon. Umuwi si Jonghyuk at tiningnan ang larawan ni Dujin sa magazine. Naalala niya noong ginagawa niya ang makeup ni Jiyeon noon. Samantala, nakikinig si Handong sa plano ng mga kawani. Napagpasyahan niyang pag-usapan ang kosmetiko kay Jonghyuk. Pag-uwi, tinanong ng asawa si Jiyeon tungkol kay Jonghyuk. Bigla na lang kinabahan si Jiyeon. Kasosyo ang kumpanya ni Jonghyuk sa K-pop awards para sa makeup. Ang pinaglilingkuran ni Suyun ay dating kasama niya sa girl group. Pinagtatawanan ng mga senior assistant si Suyun sa likod niya. Umupo mag-isa si Suyun sa rooftop para gumaan ang loob. Tiningnan ni Jonghyuk si Soyun at naalala ang sitwasyon niya 1 taon ang nakalipas. Lumingon si Soyun, nakita si Jonghyuk at tinanong kung may araw siyang pahinga. Mukhang balak niyang iwasan ang lahat ng tao sa araw na yon. Tinanong ni Jonghyuk kung tatakas ba si Soyun sa tuwing may problema. Ang pagtakas ay ang pinakamasamang desisyon. Nang gabi, nasa bahay si Soyun at nakausap ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi pa rin sumusuko ang ina ni Soyun sa pangarap nitong maging mga awit. Ipinadala niya ang lahat ng schedule ng audisyon para sa unang kalahati ng taon. Sinabi niyang kailangan niyang mag-debut sa susunod na taon. Sa katunayan, si Soyun ay 25 taong gulang na. Ibig sabihin, hindi na siya masyadong bata. Nang makita ng magulang ng kaibigan niya ang live streaming, sinabi nilang walang saysay ang trabaho niya. Pinayuhan nila siyang maghanap ng seryosong trabaho. Kaya walang magawa si Suyun at kaibigan niya dahil lahat ay abala sa K-pop awards. Lihim na dumating si Dujin para sunduin si Soyun. Pinilit niya itong sumakay sa kotse niya. Ginamit ni Soyun ang lahat ng kanyang lakas para tumanggi. Nakita ito ni Jonghyuk nang pauwi na siya, kaya agad niyang pinigilan si Dujin. Sinabi ni Dujin na dumating siya para umamin kay Suyun. Gusto ni Dujin na huwag makialam si Jonghyuk. Mabuti na lang at dumating ang manager para hilahin palayo si Dujin. Pagka-uwi, sinabi ng manager kay Dujin na tumigil kahit gusto niya si Suyun. Nagreklamo si Dujin na 25 taong gulang na siya. Bakit daw pwedeng mag-date ang iba pero hindi siya? Ipinaalala ng manager na hindi siya maaaring mamuhay ng normal. Nakatanggap si Suyun ng tawag mula kay Dujin. Sabi niya, hindi nag-iisip ng iba si Dujin. Gusto lang nito ang sarili niyang paraan. Dagdag pa niya, kumakapit ito sa kanya at pinahihirapan ang buhay niya. Higit sa lahat, hindi siya komportable kapag nakikita niya ito. Kinabukasan, dumating ang mga artista para mag-makeup. Abala ang lahat. Gustong tumulong ni Seojeon, pero mali ang napiling foundation kaya pinagalitan siya. Pinarusahan pa siya ni Manager Kim sa pagbili ng cake para sa lahat. Makeup artist din pala si Seojeon, may problema lang sa kanyang antas. Pauwi, inaliw ni Suyun si Seojeon. Sinabing 10 taon siyang trainee pero hirap pa rin lampasan ng may talento. Sumang-ayon din si Seojeon kay Suyun. Bukod dito, ang mga henyo ngayon ay nagsasanay din ng husto. Habang nag-uusap sila, tumawag ang Handong Group para sa kooperasyon. Gusto nilang maging kinatawan si Jonghyuk para sa kanilang cosmetics. Nang malaman ni Seojeon na asawa ni Jiyeon ang kinatawan, sinabi niyang kakausapin muna si Jonghyuk. Ang pagdating ng Miracle Girls ay nagpaalala kay Suyun ng hindi magandang alaala. Pagkatapos, lumapit ang babaeng pumalit kay Suyun. Binigyan niya si Suyun ng manikang kamukha niya. Umiyak si Suyun nang makita ito. Pumasok si Jonghyuk para tingnan si Suyun at nakita ang eksena. Akala niya may ginawa ang Miracle Girls kay Suyun. Sinabi ni Suyun na nalutas na niya ang matagal na sama ng loob. Gusto niyang umiwas ngayong araw, pero mabutit hindi niya ginawa. Ngayon, kaya na niyang kalimutan ang nakaraan at magbagong buhay. Hinaplos ni Jonghyuk ang ulo ni Suyun bilang pagpapalakas loob. Gusto ni Seojeon kausapin si Jonghyuk tungkol sa Handong Group pero di siya nagkataon. Si Director Oh nabalitaan na nakipag-ugnayan na ang Handong Group kay Jonghyuk. Pumunta si Jiyeon sa kumpanya ni Jonghyuk at tinanong ang driver kung kumusta. Binigyan siya ng driver ng 1 piraso ng papel. Tinanggal ni Jiyeon ang kanyang kwintas bilang gantimpala. Sabi niya, ito lang ang maibibigay niya at sana tanggapin ito ng driver. Paglingon niya, nakita niyang bumabalik si Jonghyuk sa kumpanya. Sa kotse, nakaupo si Suyun sa tabi ng driver. Bigla na lang sumakit ang puso ni Jiyeon nang hindi maipaliwanag. Bago humiram ng pera, sinabi ni Seojeon kay Jonghyuk ang plano ng Handong Group. Ang industriya ng kosmetiko sa bansa ay puno na. Kahit malalaking kumpanya ay maaaring hindi umunlad. Mataas ang risk kaya dapat silang makipagtulungan muna sa malalaking kumpanya para makaipon ng karanasan. Pwede rin itong maging stepping stone para sa kanilang tagumpay. Para sa bagong produkto, dapat nilang ipagpaliban ito ng 3 taon pa. May libreng studio rin sa buong bansa at shares sa mga bansang Asyano. Ito'y proyektong tiyak nakikita. Tiningnan ni Jonghyuk ang plano pero nang makita ang pangalan ng kumpanya, agad siyang tumanggi. Kinuha ni Jonghyuk ang mga dokumento at pumunta sa bangko para umutang.
Pagkakuha ng utang, tumawag si Sejun para tanggihan ang Handong Group. Hindi matanggap ni Handong na tinanggihan siya ng makeup artist kaya pumunta siya sa opisina ni Jonghyuk. Tinanggihan pa rin ni Jonghyuk ang alok. Nagtataka si Handong kung gaano katagal makakatiis si Jonghyuk. Simula nang magkagusto kay Suyon, hindi na pinansin ni Doojin ang mga artista sa paligid. Inamin niyang may gusto siya kahit di kasing ganda ng artista, gusto pa rin niya. Nakasalubong ni Suyon ang kanyang matalik na kaibigan pauwi galing trabaho. Masayang ikinwento ng kaibigan ang pagkikita niya sa isang tagahanga sa daan. Bulalas ni Suyon, 25 na siya pero di pa nakakapiknik kahit minsan. Nawalan din ng pag-aaral si Suyon at di siya makahanap ng pag-ibig. Inaliw siya ng kaibigan, sinabing nagsumikap siya ng husto sa nakalipas na 20 taon. Muling nagpakita si Doojin sa harap ni Suyon. Binigyan siya ng bulaklak bilang paumanhin, tapos nag-umpisang umamin. Kinakabahang naghintay siya sa sagot ni Suyon. Sagot ni Suyon, wala siyang nararamdaman, kaibigan lang ang tingin niya. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang bouquet at umalis. Nalungkot si Doojin mag-isa. Napansin ng babaeng manager ang kalagayan ni Doojin. Bulalas niya. Tila nagustuhan na talaga niya si Suyon ngayon. Unang beses siyang inamin, pero si Doojin ang umamin. Kaya medyo nadismaya si Suyon. Nag-e-enjoy si Handong sa karaoke bar, pero may galit pa rin kay Jonghyuk. Pinaimbestigan niya ng mabuti ang tungkol kay Jonghyuk sa mga tauhan niya. Ano man ang mangyari, paluluhuin niya si Jonghyuk at papagsisisihin. Narinig ng sexy na babaeng katabi niya ang lahat ng sinabi. Uminom siya ng marami at umuwing galit kay Jiyon. Hindi na napigilan ni Jiyon at nakipagtalo na rin. Sa building niya, sumakay siya sa sariling elevator. Siya ay parang ibong nakakulong. Naisip ng asawa na kung ganun, magpapatayo siya ng Pilates studio sa bahay nila. Mula ngayon, pinagbawalan na niya itong lumabas ng bahay. Bigla niyang napansin na nawawala na pala ang kwintas sa leeg nito. Sumagot si Jiyon na malamang ay nawala na nga ito. Itinulak niya ito sa pader ng malakas. Naghanda ng ice pack ang yaya sa ibaba para sa kanya. Matapos bugbugin ng asawa, nag-iwan ng mensahe ang lalaki. Kailangan daw pumunta sa Hong Kong. Sinabihan kunin ang card at mamili. Itinapon ni Jiyon ang card. Umupo sa salamin, tiningnan ang sugat, at nagbuntong hininga. Kinuha ni Jiyon ang makeup box na bigay ni Jonghyuk noon. Naalala niya, lahat ng produkto doon ay bagay sa kanya, isa lang magagamit. Inalis ni Jiyon ang concealer. Sabi niya, wala siyang pagkukulang. Noon, may masayang ngiti siya. Kumuha si Jiyon ng concealer para takpan ng peklat. Pagkatapos, inilagay ni Jiyon ang lahat ng mahahalagang gamit. Tinanong ng yaya kung saan siya pupunta. Sinabi ni Jiyon sa yaya, kung hanapin siya ni Handong, papatayin niya ito. Umalis agad. Pagkaalis, pinatay niya ang cellphone ng asawa. Dumiretso siya sa address na ibinigay ng driver dati. Pagdating sa kindergarten, hinanap niya ang kaibigan. Umupo sila sa parke at nag-usap. Hiniling ni Jiyon sa kaibigan na tulungan siya sa kanyang pagbabalik. Personal na sinuri ni Jonghyuk ang proseso ng produksyon. Plano nilang ipadala si Jonghyuk sa malalaking beauty salon at parmasiya. Siyempre, may online din. Excited ang lahat sa nalalapit na debut. Para maiwasan si Doojin na makipag-ugnay kay Suyon, pinalitan ng kumpanya ang makeup studio ni Doojin sa studio ni Director Oh, pero pinagsabihan ni Manager Kim ang staff sa mga pagkakamali na ikinasira ng mukha ni Doojin, kaya pinalitan ng studio. Pinarusahan sila ni Manager Kim sa pamamagitan ng paglilinis ng makeup table. Nalaman ito ni Jonghyuk at kinausap si Suyon. Sinabi ni Suyon na dahil sa kanyang pagkamakasarili, kaya pinalipat niya si Doojin sa ibang makeup studio. Umaasa siyang makakalipat siya sa ibang makeup studio. Ikinalulungkot niya ang pagkalugi na idinulot niya sa kumpanya. Kung kailangan siyang umalis ng kumpanya, ayos lang daw. Sinabi ni Jonghyuk na miyembro siya ng pamilya nila, kaya hindi niya pababayaan ang pamilya. Napabuntong hininga ng ginhawa si Suyon. Natatakot siya na baka magalit ang kanyang amo. Sa totoo lang, mabilis magalit si Jonghyuk. Sa tulong ng mga kaibigan, nakarenta si Jiyon ng maliit na bahay. Pinag-usapan nilang ibenta lahat ng kanilang branded goods. Tiyak na malaki ang kikitain nila dito. Ikinuwento ni Jiyon ang kagustuhan niyang bumalik sa industriya. Sinabi ng kaibigan na nagsabi si Jiyon na nakakainip dati, kaya nagpakasal at tumakas. Pero bakit gusto niyang bumalik ngayon? Ngunit sinabi ni Jiyon na impyerno talaga ang lugar na tinakasan niya. Magbubukas muna siya ng artist management company at gagawing direktor ang kaibigan. Ano man ang mangyari, lalabanan niya ang asawa hanggang sa huli. Pagkatapos ng trabaho, naalala ni Suyon na tinuring siyang pamilya ni Jonghyuk, inaliw at pinrotektahan siya. May nakakahiyang eksena rin kung saan nakita niya itong naliligo. Pag-uwi, nakita ni Suyon si Jonghyuk sa magasin at ipinagmalaki sa kaibigan. Naramdaman ng kaibigan ang damdamin ni Suyon, kaya sinabi niyang hindi maganda si Jonghyuk. Ipapakilala ng kaibigan ang mga lalaki kay Suyon. Tumingin siya sa kanyang fan base. Para sa 300,000 fans, may gagawin siyang espesyal. Balak niyang magbihis baboy at mag-livestream. Sinabi niya na ayaw ng mga lalaking tagahanga ng ganyang bagay. Mas interesado sila sa cute o sexy na estilo kahit papaano. Sumagot si Suyon ng mapangutya na magpapanggap na maganda ay ikakagalit ng iba. Isang grupo ng mga tagahanga ang huminto kay Doojin para magpakuha ng litrato. Sabi ni Doojin, huwag nang mahuli sa susunod. Napakaganda nilang lahat kaya delikado ang maglakad sa kalsada. Pagka-uwi ni Handong, tiningnan niya agad ang dashcam video ng kotse sa nakaraang 3 buwan. Pero ilang araw na ang nakalipas, nasira ang kotse at pinalitan ng bago. Ilang araw nang wala si Ji-eun at walang balita, kaya galit na galit siya. Nagalit siya sa mga katulong at pinaalis sila. Binalaan din niya silang huwag magchismis o magkakaroon sila ng masamang kahihinatnan. Pagkatapos, umakyat siya at pumasok sa silid pananamit. Natuklasan niyang nawala na ang lahat ng mahahalagang bagay.
Sa sobrang galit, winasak niya ang mga muebles sa silid ng parang baliw. Kinabukasan, inutusan niya ang sekretarya na hanapin si Ji Eun at itago ang balita. Sa kabilang dako, nasa break room si Soo-yeon, pinapanood si Hyundan na naglilinis ng makeup box. Talagang hinahangaan niya ito. Nag-iipon pa rin siya para sa unang makeup box niya. Ngayong araw, may bigla ang bisita, isang kilalang tao. Si Chairman Jun, na nagsimula ng negosyo gamit ang 10 milyong won. Sa huli, siya ang nagpalago nito bilang pampublikong kumpanya. Tuwing malapit na ang pulong ng shareholders, pumupunta siya rito para magpaganda. Pinag-uusapan ng mga makeup artist ang makeup ng presidente. Hindi makatingin ng diretsyo si Jung Hyuk. Gusto sana ni Manager Kim na mag-makeup kay Jun noon. Pero hinila siya palabas ng gwardya. Dismayado, personal na dumating si Jung Hyuk. Ngunit siya rin ay tinanggihan ng diretsyo. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinawag ni Jung Hyuk ang lahat ng kawani. Inilabas niya ang cute na makeup box at inihayag na ibibigay ito sa makakakumbinsi kay Pangulong Jun na mag-makeup. Ito ay isang handmade makeup set na gawa ng world-class designer. Agad na nalaman ni Soo-yeon na ito ang kulang sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na mag-ayos ng sarili niyang makeup. Binalak ni Soo-yeon na gumamit ng salamin para pumayag si Pangulong Jun na mag-makeup. Pagkatapos ay pumasok si Soo-yeon sa kwarto. Una, ipinakita niya kay Pangulong Jun ang makeup. Tapos tinanggal ito para ipakita ang kanyang natural na mukha. Unti-unting ikinuwento ni Soo-yeon ang kanyang nakaraan bilang trainee. Noong bata pa siya, pinupuri siya ng lahat dahil maganda. Pero nang pumasok sa kumpanya, nakita niyang maraming magaganda, kaya nag-heavy makeup siya para mapansin. Kahit ganon, hindi pa rin siya nakapag-debut. Sinabihan ni Pangulong Jun si Soo-yeon na dumiretso sa punto. Sinabi ni Soo-yeon na ang makeup ay para mapansin at maganda ang mukha ng Pangulo, pero masyado itong matapang kaya hindi siya madaling lapitan. Naisip ng Pangulo na kailangan niya ang ganitong uri ng aura. Medyo mabigat ang pag-uugali ni Soo-yeon. Patuloy na humiling si Assistant Hyundan pero matigas na sinabi ng Pangulo na lumabas sila. Tiningnan ng pamangkin sa likod ang makeup ng Pangulo at napabuntong hininga. Sa huli, pumayag ang Pangulo na magpa-makeup. Maingat pero may karisma si Jung Hyuk sa pagme-makeup sa Pangulo. Pati ang pamangkin ay humanga sa ganda niya. Naglaro ng Jack and Poy ang tatlong nakakuha ng makeup box para magpasya. Sunod-sunod na natalo ang dalawang lalaki pero naghanap ng dahilan para maglaro ulit. Desidido si Soo-yeon na protektahan ang espesyal na makeup box. Tapos, pinigay ni Jung Hyuk ang mini version kay Soo-yeon. Muling pinagtibay ni Soo-yeon ang halaga ng makeup sa kanyang puso. Hindi na lang ito paraan para kumita ng pera. Gusto niyang maging makeup artist na nakaka-impluwensya tulad ni Jung Hyuk. Pinuri rin ni Jung Hyuk ang talento ni Soo-yeon. Sobrang saya ni Soo-yeon nang marinig ang papuri. Ikinuwento ni Soo-yeon sa kaibigan na pinuri siya ni Jung Hyuk sa talento niya sa makeup. Noong trainee siya, laging pinupuna ang kanyang masamang pagkanta at pagsayaw. Kailangan din ng operasyon ang kanyang mukha. Wala pang pumuri sa kanya kailanman. Samantala, alam ni Director Oh na tinanggihan ni Jung Hyuk ang proyekto sa Handong Group. Umalis na si Ji Eun sa bahay. Pagkarinig ng balita, pinuntahan ni Director Oh ang asawa ni Ji Eun. Nagkunwari siyang nakasalubong si Handong at nakipag-usap. Sinabi rin niya na kung kailangan ng tulong, pwedeng tumawag anytime. Umalis siya mag-isa para hindi makaabala. Tumawag ulit si Director O sa kalagitnaan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay plano ni Director O. Pagkaalis ng ibang empleyado, hiningi ni Handong tulong ni Director O para kay Ji Eun. Pumayag agad si Director O. Sinabi ni Handong na babayaran niya ito. Inamin ni Director O na si Jung Hyuk pala ay ex ni Ji Eun. Mukhang hindi pa rin sila makapaghiwalay. Agad na unawaan ni Handong bakit siya tinanggihan ni Jung Hyuk. Labis siyang nagalit nang ilunsad ni Jung Hyuk ang bagong produktong handol. Sa balitang ito, gusto niyang maglunsad ng produkto para hamunin ang karibal. Nag-alok siya ng pakikipagtulungan kay Dear o para sirain si Jung Hyuk. Pagkatapos, siniyasat niya kung saan nakatira si Ji Eun. Agad siyang pumunta kay Ji Eun. Inakusahan niya itong mahal pa si Jung Hyuk kaya hindi umuwi. Pagkatapos, nais ni Handong na iuwi si Ji Eun. Hindi, itinaas ni Ji Eun ang kamay para sampalin siya. Galit niyang tinanggal ang relo at sinimulan siyang salakayin. Mabutit dumating ang kaibigan ni Ji Eun at iniligtas siya. Pagkatapos ng trabaho, nag-overtime si Soo-yeon dahil hindi pa sanay. Inanyayahan ni Jung Hyuk si Soo-yeon kumain ng paboritong cake at ramen. Gusto ni Soo-yeon na maubos agad ang mangkok ng pansit. Sabi niya, noon, kung tumaba ng 503, magugutom siya ng isang araw. Ngayon, pwede na siyang kumain ng gusto niya, kaya sobrang saya niya. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Soo-yeon ang pinto at nakita si Ji Eun sa labas. Tinanong ni Ji Eun kung ilang taon na si Soo-yeon. Nang malaman na 25 si Soo-yeon, sarkastikong sinabi ni Ji Eun na bentahe ang pagiging bata. Nakita niya ang 2 kahon ng pansit at siomai sa mesa ni Ji Eun. Medyo nalungkot siya. Sinabi ni Ji Eun na umalis muna si Soo-yeon para makapag-usap sila ni Jung Hyuk. Pero pinigilan siya ni Jung Hyuk. Sa hirap ng sitwasyon, nagdahilan si Soo-yeon na ihahatid siya ni Jung Hyuk kaya magpapalit muna siya. Nang sila na lang dalawa, diretsyong sinabi ni Ji Eun na magdidiborsyo na siya. Tinanong din ni Ji Eun kung masaya ba si Jung Hyuk. Gusto niyang tapusin agad ni Jung Hyuk ang relasyon nila ni Soo-yeon. Huwag ka nang makipaglaro sa mga batang babae. Para kay Jung Hyuk, biro lang pala ang naging relasyon nila. Lumitaw si Soo-yeon matapos magpalit ng damit. Hinawakan ni Jung Hyuk ang kamay ni Soo-yeon at tinawag siyang Yun. Hinila niya si Soo-yeon palayo, iniwan si Ji Eun na galit at walang magawa. Sumunod si Ji Eun sa likuran at isinigaw ang pangalan ni Jung Hyuk. Hindi siya pinansin ni Jung Hyuk at nagmaneho palayo. Sa gitna ng biyahe, naalala niya si Ji Eun na nagtatago ng pasa gamit ang concealer.
Huminto siya at sinabi kay Suyon na umuwi muna habang babalik siya sa kumpanya. Tinanong niya kung ano ang mga sugat sa mukha ni Ji-eun. Nakaramdam ng pagkakamali si Ji-eun at niyakap si Jung-hyuk. Nakita ni Suyon ang eksena mula sa malayo. Itinulak ni Jung-hyuk si Ji-eun palayo. Noon, desidido ang babaeng ito na iwanan siya. Labis na nagsisisi si Ji-eun at patuloy na humihingi ng tawad. Nagmakaawa siya na tanggapin muli ang kanyang pag-ibig. Umalis si Jung-hyuk nang walang imik. Napayuko si Ji-eun sa lupa at umiyak ng mapait. Naguluhan si Jung-hyuk nang maalala ang dahilan ng paghihiwalay nila. 3 buwan na pala siyang may iba. Nanahimik lang si Jung-hyuk nang marinig yon. Tinanong pa ni Ji-eun kung bakit hindi siya pinigilan. Sinabi ni Jung-hyuk na 6 na taon silang nagmahalan. Nang sumikat siya, lihim na lang sila nagkikita. Dahil sa karera niya, nagtiis siya hanggang ngayon. Hinawakan niya si Ji-eun, ngunit tinanggihan siya. Kinabukasan, binalaan ni Handong si Jung-hyuk na pagsisisihan niya ang ginawa. Walang karanasan sa pag-ibig si So-yun, kaya humingi siya ng payo sa mga kaibigan. Nagpanggap siyang mag-asawa sa isang lalaki, pero gusto nitong balikan ang ex. Isang kaibigan ang malinaw na nagsabi na nagseselos siya. Bukod dito, hindi mabuting tao ang lalaking iyon. Ginamit niya si So-yun para pukawin ang ex. May nararamdaman pa rin siguro siya. Sa kabilang banda, hindi nasiyahan si Do-jin sa bagong makeup artist. Sadyang binatikos niya ang kakayahan ni Director Oh sa makeup. Paulit-ulit binago ni Director Oh ang makeup hanggang galit niyang pinaalis si Do-jin. Naalala niya ang mungkahi ni Handong na magsanib para talunin si Jung-hyuk. Nag-aalala si Jung-hyuk kung ligtas na nakauwi si So-yun, di makapagtanong ng tama. Pagkatapos ay nag-usap ang tatlo. Iminungkahi ni Jung-hyuk ang regalo para sa paglulunsad ng produkto. Maging regular o VIP customer, bibigyan sila ng buong set ng full-size na produkto. Natakot si Sejun sa gastos, pero pumayag din siya sa huli. Masayang pumunta si Do-jin sa studio ni Jung-hyuk para magpaganda. Tinuruan ng babaeng manager si Do-jin kung paano ligawan si So-yun. Sinabi niyang magkunwaring kaibigan muna para manatili sa tabi ni So-yun. Tapos dahan-dahang ipakita ang kanyang pagkalalaki. Pagdating sa makeup room, agad na nag-push up ng 100 si Do-jin. Sinabi ni Ji-hyun sa kaibigan na ngayon, desidido na siyang magdiborsyo. Ang mga mamahaling gamit na ibinenta niya ay sapat para sa 2 bahay sa Gangnam. Magagamit nila ang natira bilang puhunan para magsimula ulit. Nag-aalala ang kaibigan sa kaligtasan ni Ji-hyun. Gusto niyang malaman kung paano nagkakilala sina Ji-hyun at Handong. Naalala ni Ji-hyun ang unang pagkikita nila sa isang bar. Binayaran ni Ji-hyun si Handong nang makalimutan niya ang pitaka. Tapos hiningi niya na tiyaking babayaran siya nito. Hiningi niya ang contact information ni Ji-hyun. Sinabi ni Ji-hyun na maraming negatibong komento tungkol sa kanya online. Sinabi niya na mag-iwan ng 100 magandang komento bilang gantimpala, samantala, nakahiga si Handong sa kandungan ng isang babae. Sabi niya, may motibo ang mga lumalapit sa kanya, pero nahulog agad si Handong kay Ji-hyun. Kalaunan, nalaman niyang lahat pala'y kasinungalingan nang marinig ang usapan ng staff ni Ji-hyun. Lumabas na maingat na binalak pala ang kanilang pagkikita. Umuwi si Handong para kumpirmahin kay Ji-hyun kung totoo nga ba ito. Nanatiling tahimik si Ji-hyun. Umiyak siya sa kabiguan, pero inamin ni Ji-hyun na totoong nagustuhan niya ito. Sa huli, nagsanipwersa sina Director Oh at Handong para labanan si Jung-hyuk. Naghahanda na ang mga staff para sa promotion test. Sa pagkakataong ito, muling bumisita si Ji-hyun. Ngunit ngayon, si So-yun ang pinuntahan ni Ji-hyun. Tinanong ni Jung-hyuk ang schedule at nalaman na nasa bahay ito ni So-yun. Agad tinawagan ni Jung-hyuk si So-yun pero nalaman na hindi niya dala ang telepono. Ibinaba niya ang tawag at lumabas para isipin ang ibig sabihin ng TP na nakasave sa telepono. Di niya maintindihan kaya bumalik siya tinanong ang mga bata kung ano ang ibig sabihin nito. Sabay-sabay sumagot ang staff na ang TP ay nangangahulugang tapos na ang personalidad. Tapos biglang nagtawanan ng lahat. Pinagalitan ni Jung-hyuk ang lahat bago umalis. Nag-uusap sina Ji-hyun at So-yun sa labas. Kusang ipinaliwanag ni So-yun na wala siyang ibang relasyon kay Jung-hyuk. Napabuntong hininga si Ji-hyun nang maluwag ng marinig yon. Bumalik si So-yun sa kumpanya at nakasalubong si Jung-hyuk. Sinabihan lang ni Jung-hyuk si So-yun na magbago. Walang naintindihan si So-yun. Pagbalik ni So-yun sa makeup room, may nakita siyang missed call. Doon lang niya naintindihan ang ibig sabihin ni Jung-hyuk. Nag-ensayo ang tatlo ng content ng press con sa venue. Personal na lumabas si Director Oh para kausapin ang research staff. Sa gabi, nag-ensayo si So-yun mag-isa sa silid ng makeup. Tinuruan ni Jung-hyuk si So-yun ang tamang paglalagay ng makeup. Bigla silang nahiya sa kanilang pagkakalapit, kaya agad silang lumayo. Para humingi ng tawad, binigyan ni Jung-hyuk si So-yun ng bagong produkto. Dahil gusto ni Do-jin matutong magmahal, pumunta siya sa bookstore para mag-aral. Dahil sa mukbang ng kaibigan, bibihisan ni So-yun ito bilang Princess Jasmine. Ang regalo ay isang yate. Pumayag siyang bigyan ng 3 kahilingan ng fan, walang kakaiba. Hindi inaasahan, si Assistant Hong Seok ang napili. Hiniling niya na makipagmukbang kasama siya. Nag-aanunsyo si Ji-hyun ng hair dryer nang maalala ang sinabi ni So-yun. Bigla siyang natuwa, nagbihis siya at may dalang alak sa harap ng bahay ni Jung-hyuk. Lumipat lang pala si Ji-hyun sa katabing bahay kanina, kaya sila'y naging magkapitbahay. Isasara na sana ni Jung-hyuk ang pinto nang sabihin ni Ji-hyun na hindi siya nakalimutan. Hiningi niya na makausap ito, pero iginiit ni Jung-hyuk na isara ang pinto. Kinabukasan, hindi na makontak ni Sejun ang direktor ng pananaliksik. Sinabi ni Manager Kim na may product launch conference ang Handong Group. Dinala pabalik ng mga kasamahan niya ang mga produkto mula sa komperensya. Magkaparehong-pareho ang panlabas na disenyo. Pareho rin ang materyales at amoy. Kinumpirma ni Jung-hyuk na sa kanila ang bagong produkto ng Handong Group. Nagmadali silang pumunta sa pabrika at nakitang nakalak ang pinto. Sinira ni Jung-hyuk ang pinto at nakitang hindi pa nabebenta ang produkto.
Nagtataka siya kung ano ang problema. Kumonsulta siya sa isang abogado. Iminungkahi ng abogado na idemanda ang direktor ng research para sa pagbunyag ng mga lihim. Pagkatapos, iniulat ng balita na nagpa-interview ang direktor ng research. Sinabi ng direktor na pinilit siya ni Jung Hyuk na ibunyag ang impormasyon ng Handong Group. Ang produktong ito ay bunga ng matagal na pananaliksik ni Director Oh. Nagkunwari pang mabait si Director Oh at lumabas sa TV. Sabi niya, di niya kayang ibunyag ito dahil paborito niyang estudyante si Jung Hyuk. Masayang-masaya si Director Oh habang nanonood ng balita. Nakita ni Ji-hyun ang balita at naisip na siya ang dahilan ng sitwasyong ito. Nagpunta sina Jung Hyuk at si Jun kay Director Oh para magtanong. Pero sinisi niya ang direktor ng research. Sinabi niyang pumirma ng kontrata ang research director sa kanya 8 taon na ang nakalipas. Galit na galit si Jung Hyuk at sinabing nakikialam siya sa lahat ng bagay. Gagawin niya ang lahat para tumugon sa hinaharap. Nang gabing iyon, dumating ang abogado at inaming hindi maganda ang sitwasyon para kay Jung Hyuk. Ang pagpirma ni Jung Hyuk at ng research director ay 3 taon na ang nakalipas. Nagpa siya si Jung Hyuk na laktawan ng anunsyo bukas ng umaga. Nag-alala si Soyeon na wala silang kinain kaya bumili siya ng sandwich at dinala ito. Sa pintuan narinig niyang nag-uusap sina Jung Hyuk at Sejun. Iniisip ni Jung Hyuk na kasangkot si Handong dahil hindi niya gusto ang malapit nilang relasyon ni Ji-hyun noon. Ayaw niyang abalahin sila kaya isinabit ni Soyeon ang sandwich sa doorknob. Umuwi siya at nag-iwan ng pagwawasto online. Sabi ni Soyeon, hindi si Jung Hyuk ang nagnakaw ng pinaghirapan ng iba. Ipinaliwanag din ni Soyeon sa kaibigan niya na si Jung Hyuk ang biktima. Pinuntahan ng research director si Director Oh dahil sa video ng interview nito sa balita. Hindi ito ayon sa orihinal na kasunduan. Higit sa lahat, malinaw niyang ipinangako na hindi niya sasaktan si Jung Hyuk. Tinawanan siya ni Director Oh, sinabing tahimik lang siya nang makakuha ng pera. Pagkatapos, nangako siyang tutulungan ang pag-aalaga sa ina nito. Binilhan siya ni Director Oh ng plane ticket at pinaalis agad. Nakita ni Handong ang larawan ni na Jung Hyuk at Ji-hyun na magkasama. Nagkataong dumating si Jung Hyuk para bisitahin si Handong. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Handong na tinanggihan ni Jung Hyuk ang kooperasyon. Pangalawa, nakita niya mismo si Ji-hyun na nagtaksil sa kanya. Ngayon, kung gusto ni Jung Hyuk mabuhay, kailangan niya na lang magmakaawa para patawarin. Aamin siya na ang direktor ng research ang gumamit ng R&D para linlangin sila. Nag-isip si Jung Hyuk, kumuha ng golf club, binasag ang salamin bilang sagot, at umalis. Tumawag siya sa reporter para magsulat ng artikulo at ipaliwanag ang katotohanan. Sinabi ng reporter na lahat ng manggagawa sa pabrika ay pumunta kay Director Oh. Tutulong ang reporter kay Jung Hyuk, pero dumating din ang mga partner para humingi ng refund. Iniwasan ng mga artista si Jung Hyuk dahil natatakot maapektuhan ang kanilang reputasyon. Pumunta rin ang mga may-ari ng tindahan para humingi ng pera kay Jung Hyuk. Nagpunta si Jung Hyuk sa kumpanya ni Director Oh para hanapin ang mga manggagawa. Lahat ay nagsabing wala silang alam at ayaw magpatotoo para sa kanya. Pumunta si Jung Hyuk sa nursing home ng nanay ng research director, pero napagkamalan siyang direktor. Ginampanan ni Jung Hyuk ang papel at nangakong madalas bibisita. Bago umalis, tinulungan niya itong bayaran ang hospital bill na malapit nang mag-expire. Pinayuhan ng babaeng manager si Dojin na huwag nang pumunta sa makeup shop ni Jung Hyuk. Hindi raw magiging maganda ang pagtrabaho sa kanila ngayon. Naniniwala si Dojin na hindi ganoon klaseng tao si Jung Hyuk. Nagpasalamat si Jung Hyuk kay Dojin sa tiwala nito. Sinabi ni Sejun kay Jung Hyuk na may pumipigil sa reporter. May balita na umalis na ng bansa ang direktor ng pananaliksik. Nagsimula na ang selebrasyon ng 2 masasamang lalaki. Sinabi ni Handong kay Director Oh na dahil tinanggap niya si Jung Hyuk, magiging tauhan niya ito. Natapos na ang pagdiriwang. Hinarang ni Jung Hyuk ang pinto ni Director Oh. Lumuhod siya at nakiusap na sabihin kung nasaan ang direktor ng pananaliksik. Pinatayo siya ni Director Oh dahil pampublikong lugar raw ito. Sinabi ng katulong na binayaran ni Jung Hyuk ang bayarin sa nursing home. Sinabi ni Director Oh na hindi na kailangang magbayad si Jung Hyuk sa nursing home. Naguulat ang sekretarya kay Handong nang pumasok si Ji-hyun sa pinto. Hiniling niya na patawarin si Jung Hyuk para sundin niya ang anumang gusto nito. Hindi na siya magdidiborsyo at susunod na lang sa asawa pauwi. Hindi na rin siya babalik sa kanyang trabaho. Kung kailangan, susubukan niyang mahalin ito ng buong puso. Lalo pang nalungkot ang kanyang asawa nang marinig ito. Sinabi nito na tapos na ang panunukso niya sa kanya. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ito ng tahimik. Matapos maglaho ng ilang araw, nagpakita si Jung Hyuk sa opisina para ipahayag ang pagsasara. Nakahanap din siya ng magandang lugar para sa lahat. Sinabi niya sa mga empleyado na lumipat sa bagong branch ni Director Oh. Sa huli, namahagi siya ng bayad pinsala sa lahat. Tahimik na umiyak si Soyeon. Ayaw umalis ni Sejun. Gusto pa niyang magreklamo kay Jung Hyuk. Tumanggi si Jung Hyuk at sinabing negosyo niya yon. Sinabi ni Director Oh sa assistant na tanggalin ang mga nag-i-interview. Gusto niyang kunin lahat ng empleyado ni Jung Hyuk. Pangako niya to kay Jung Hyuk, pero umaasa siyang babalik ito sa kanya. Tinanong ni Jung Hyuk kung di ba siya nakakaramdam ng guilt. Para kay Director Oh, ang negosyo ay parang digmaan. Ganyan niya napapanatili ang kanyang posisyon. Nag-alala si Dojin kay Soo-hyun, gusto siyang irekomenda sa ibang kumpanya. Malungkot na umiyak si Soo-hyun. Akala niya wala siyang ginagawang tama. Ngayong beses, sinubukan niyang mag-makeup pero bigo. Isa-isay inayos ng kinatawan ang mga trabaho para kay Dojin. Tumanggi si Dojin na makipagtulungan. Hindi na nakatiis ang babaeng manager. Pagkaalis ni Dojin, sinabi ng kinatawan sa senior manager na ayusin ang kontrata ni Dojin. Sa kotse, sinabi ni Dojin na ayaw na niya ng kontrata, pero hinarang na ng kinatawan ang ibang kumpanya. Sa kabilang banda, galit na nakahiga si Ji-hyun sa kama.
Lagi siyang nag-aalala kay Jung-hyuk. Pumunta silang lahat sa kumpanya ni Director Oh para mag-report. Binisita ni Jung-hyuk ang kanyang ina at umiyak. Sabi niya, lagi niyang naaalala nung dinala ng nanay niya ang payong noong bata pa siya. Kahit may sakit ang nanay niya, nag-makeup pa rin para di siya mapahiya. Nang makita niya ang kanyang ina, tumakbo siya palayo. Pinagsisihan ni Jung-hyuk ang ginawa niya noon dahil walang balita tungkol kay Jung-hyuk. Pumunta si Soo-hyun sa bahay niya, pero walang nagbukas ng pinto. Tumawag siya at narinig ang pagtunog ng doorbell sa loob. Malakas siyang kumatok sa pinto. Lumabas si Ji-hyun mula sa katabing bahay. Sinubukan niyang ipasok ang password, pero nabigo. Naghahanap si Soo-hyun ng locksmith. Nang makita ang locksmith, tinakpan ni Ji-hyun ang mukha dahil takot makilala. Pagkabukas ng pinto, agad silang pumasok. Nakita nila si Jung-hyuk na nakahiga sa kama, may tumpok ng gamot sa tabi. Nang dumating ang ambulansya, gusto ring sumama ni Ji-hyun sa ospital. Naisip ni Soo-hyun na dahil kay Ji-hyun to, kaya mas mabuting wag siyang magpakita. Nang ligtas na si Jung-hyuk, binayaran ni Soo-hyun ang ospital, pero kulang ang pera. Wala ring ganoon kalaking pera ang kaibigan niya. Hindi rin niya makontak si Do-jin, kaya kay Ji-hyun na lang siya nang hiram ng pera. Pinakiusapan ni Ji-hyun si Soo-hyun na alagaan ng mabuti si Jung-hyuk. Nang magising si Jung-hyuk, sinabi ni Soo-hyun, mahirap ang buhay ng matanda, pero kailangan mong tiisin at magpatuloy. Ganoon din siya. Sa wakas, nakapagsalita na si Jung-hyuk. Sinabi niyang insomnia lang daw, kaya uminom siya ng pampatulog. Paglabas ng ospital, sinabi ni Soo-hyun na huwag siyang gumawa ng makasasama sa sarili. Nanatili si Ji-hyun sa bahay ni Jung-hyuk para magluto ng hapunan para sa kanya. Pagdating sa bahay, sinabi ni Jung-hyuk kay Ji-hyun na dapat siyang magdiborsyo. Pagkatapos, dapat na siyang mamuhay ng mag-isa. Nakita ni Ji-hyun ang mga nakabaling gamit sa sala. Alam niyang aalis na si Jung-hyuk. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Pagkatapos ng usapan, kinuha ni Soo-hyun lahat ng pampatulog sa kwarto. Pinanood ni Soo-hyun si Jung-hyuk na matulog bago siya umalis. Sa kabilang banda, tinawagan ni Do-jin si Soo-hyun matapos ang press conference. Nag-aalala si Soo-hyun dahil hindi niya makontak si Do-jin. Bukod dito, nawala siya ng isang buong taon. Tiyak na nag-alala si Do-jin noon, kaya humingi ng tawad si Soo-hyun sa kanya. Sa huli, binigyang diin ni Soo-hyun na huwag siyang uminom ng sleeping pills. Napakaseryoso ng mga side effects nito. Nag-email si Jung-hyuk sa editor ng magazine, tapos naging fake siya. Di inaasahan, personal na inimbitahan ni Ana si Jung-hyuk sa New York. May posisyon doon bilang makeup artist. Ang kondisyon ay hindi niya magagamit ang Korean name niya. Mayroon kasing masamang reputasyon si Jung-hyuk sa Korea. Kinabukasan, pumunta si Do-jin sa makeup shop. Natuwa siya na nag-alala si Soo-hyun sa kanya kahapon. Ipinagmalaki rin niya na itinapon niya lahat ng sleeping pills niya. Kung di siya makatulog, tatawag siya para pakantahin si Soo-hyun. Pagkatapos alagaan ni Soo-hyun ang balat ni Do-jin, tumakbo siya para tingnan si Jung-hyuk. Sinabihan ni Jung-hyuk si Soo-hyun na magsumikap para mabayaran ng utang. Ibinenta ni Jung-hyuk ang kanyang kotse. Di inaasahan, ganun din ang ginawa ng kaibigan niyang si Sejun. Gusto ng mabait na Sejun na tulungan si Jung-hyuk sa problema. Nagtungo sila sa studio para hintayin ang bibili. Hindi inasahan, si Handong pala ang bibili. Mayabang niyang sinabi na gigibain at i-renovate ang lugar. Hindi napigil ni Sejun ang tuwa, kaya pinaalis siya ni Jung-hyuk. Pagkaupo nila, pumayag si Jung-hyuk ibenta ang studio kay Handong. Kung matalo man siya, magiging komportable pa rin ang pagkatalo. Binago ni Jung-hyuk ang usapan at sinabihan si Handong na hiwalayan si Ji-yeon. Akala ni Handong sila'y nagmamahalan kaya hindi siya komportable. Hinatid ni Sejun si Jung-hyuk pa uwi. Hindi nila matanggap na mawalan ng lahat, pero kailangan nilang magpakatatag at kumita para mabayaran ang utang. Pagkatapos ibenta lahat, may utang pa silang 2 milyong won. Dahil dito, sinabi ni Jung-hyuk na pupunta siya ng Amerika nang hindi gamit ang tunay na pangalan. Ito'y nagpalungkot sa kanya. Binigay ni Sejun ang perang nakolekta, pero tumanggi si Jung-hyuk. Sabi ni Sejun, pagpagod ka, umasa ka sa mga taong malapit sa'yo. Nang mabangkarote si Jung-hyuk, dumami ang VIP sa studio ni Director Oh. Alam din ni Director Oh na pupunta si Jung-hyuk sa Amerika. Labis siyang nagsiselos nang marinig niya ito. Ito ay isang bihirang karangalan. Puno siya ng galit, kaya nagalit sa mga tauhan niya. Abala si Manager Kim sa customer na nag-book 6 buwan na, kaya tumanggi siya. Kahit sino pa sila, kailangan nilang pumila. Sinabihan siya ni Director Oh na mag-makeup agad sa VIP. Ang motto ng studio ay unahin ang VIP, hindi ordinaryong kliyente. Wala nang choice si Manager Kim kundi sumunod. Gusto rin niyang makita kung sino ang asawa ni Ji-yeon. Habang nag-aayos, pinupukaw ni Manager Oh si Handong. Ngumiti na naman sa kanya si Handong. Sabay tinanggap ni na Director Oh at Handong ang interview. Muling tinanong ng reporter ang pagsasara ng tindahan ni Jung-hyuk. Sabi ni Director Oh, paborito niya pero kulang sa moral education. Sunod, tinanong ng reporter kung bakit hindi pa nagpakita si Ji-yeon mula ng mag-asawa. Nag-aalala ang mga tagahanga tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sinabi ni Handong na masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Sinabi ng babaeng manager kay Do-jin na basahin ang mga sulat kamay ng fans at pumili ng 100 tao para sa fan meeting. Ang pagbabasa ng mga liham ng fans ay nagpasaya at nagpainit ng puso ni Do-jin. Naghanda rin siyang sumulat ng mga sulat kamay para sa kanyang mga tagahanga. Nakatanggap ng alok na trabaho si Ji-yeon. Sinabi niya sa manager na hiniling ni Jung-hyuk na magdiborsyo siya at mamuhay ng maayos. Kaya nais niyang magsikap para maging taong makakatulong kay Jung-hyuk. Lalo pang nagalit si Handong nang makita niya ang kasunduan sa diborsyo. Sinabi ni Ji-yeon kay Handong na pirmahan ito agad o ilalantad niya ang karahasan sa tahanan. Lumipat si Jung-hyuk sa maliit na silid para kumain ng instant noodles. Bigla,
Nakakita siya ng mga ipis na gumagapang sa sahig. Sobrang natuwa siya kaya itinapon niya ang mesa. Maya-maya, tumawag si Sejun kay Jung-hyuk. Nagaanyaya uminom. Sinabi ni Jung-hyuk na nagpasya siyang pumunta sa Amerika. Sinuportahan ni Sejun ang desisyon ni Jung-hyuk. Gusto ni Sejun makita mismo ang sitwasyon ni Jung-hyuk. Nakita ni Sejun ang maliit na silid ni Jung-hyuk. Inaya siyang lumipat. Sinabi ni Director Oh sa dating kasamahan ni Jung-hyuk na magtrabaho kay Handong. Iminungkahi ng makeup artist na kunin lahat ng tauhan ni Jung-hyuk. Pumayag si Director Oh. Nagtipon ang mga empleyado para magkwentuhan tungkol sa trabaho. May nagsabi na magtatrabaho raw si Jung-hyuk sa Amerika. Sinabi ng makeup artist na lilipat siya sa bagong studio, dating opisina niya. Nakita ng babaeng manager ang balita tungkol kay Dojin at nakasalubong ang reporter. Binanggit niya ang video noon na naging dahilan ng pagkatanggal ni Soo-yeon. Nagtataka ang babaeng manager kung may kinalaman ito sa kontrata ni Dojin. Napagtanto ng reporter na walang alam ang manager at nagsabi siya ng sobra. Tumalikod ang reporter at umalis. Sabi ng direktor, medyo nababaling ang atensyon ni Dojin kamakailan. Oras na para malaman niya kung gaano kalakas ang kumpanya. Kailangan din ito ang tulong ng reporter. Pagkatapos makipagkita sa fans para sa mukbang, sinabihan ni Hong Seok si Hyundan na sumama. Umupo ang apat at nagsimulang magpakilala sa isa't isa. Matapos ang ilang salita, nagsimula silang mag-live stream. Nakipagkita si Soo-yeon kay Jung-hyuk. Alam ni Soo-yeon na pumunta si Jung-hyuk sa Amerika para kumita. Nakainom siya ng sobra kaya nasabi niya ang nasa isip niya. Sinabi ni Soo-yeon kay Jung-hyuk na huwag pumunta sa Amerika ng ganon. Parang pagtakas yun. Malinaw na wala siyang ginawang mali. Kung aalis siya, para na ring umamin siya sa kasalanan. Pinayuhan niya itong manatili at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang gusto talaga ni Soo-yeon ay mapanatili si Jung-hyuk sa tabi niya. Nakitang lasing si Soo-yeon, kaya inihatid siya ni Jung-hyuk pauwi. Pero hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng bahay nito. Mabuti na lang, nakilala ni Jung-hyuk ang kaibigan ni Soo-yeon na pauwi na. Inihiga ni Jung-hyuk si Soo-yeon sa kama. Tiningnan niya ang mga poster at fire alarm sa dingding. Katabi niya si Soo-yeon, bumubulong na, wag siyang umalis. Umalis si Jung-hyuk pero naisip na tama ang sinabi ni Soo-yeon. Pinag-isipan niya kung bakit kailangan niyang umalis. Kinabukasan, nagpadala si Ana ng katulong para sa kontrata ni Jung-hyuk. Paulit-ulit niyang sinabi na itago ang kanyang pangalan. Samantala, nagsimula na ang comeback ni Ji-eun. Aktibo siyang nakipag-usap sa fans sa livestream at inanunsyo ang comeback. Tiningnan ni Jung-hyuk ang kanyang mga litrato, tala at parangal. May sulat kamay ding liham mula sa kanyang ina. Nahihiya siya na hindi niya ito matulungan. Umaasa rin siya na mabuhay ito ng masaya at maganda. Pumalik na sa studio ang mga tauhan. Ginamit nila ang dahilan ng bayad ospital para makausap si Jung-hyuk. Tinanong ang senior manager kung alam niya ang totoo tungkol sa mapanirang video, pero syempre agad niyang iniba ang usapan patungo sa kontrata ni Dojin. Sinabihan siya ng senior manager na pirmahan ito agad. Nagimpake si Dojin ng paa ng baboy, pumunta kay Soo-yeon at hinintay siyang bumalik kasama ng kaibigan. Ikinuwento niya ang mga araw niya bilang trainee. Noon, umiyak siya dahil namimiss niya ang mga magulang. Si Soo-yeon ang lumapit para aliwin siya noon. Sinabi ng kaibigan na lasing si Soo-yeon kagabi at inihatid siya ni Jung-hyuk. Nang mga oras na iyon, labis na nalungkot si Dojin. Sinabi ni Jung-hyuk na balak niyang pumuntang Amerika bukas pero nagbago isip dahil ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Kung tatakbo siya, tiyak na mabibigo ang kanyang ina. Bukod dito, nagsimula siya sa wala hanggang sa makuha ang kasalukuyang estado. Sa huli, magsisimula siyang muli kung kinakailangan. Pagkatapos ng livestream ni Ji-eun, sunod-sunod ang alok sa kanya para sa ads. Ito ang naging matatag na pundasyon para sa kanyang pagbabalik. Bigla namang dumating ang kanyang asawa para bumisita. Inilabas niya ang kontrata ng kasal at tiket papuntang France. Sinabi rin niyang gusto niyang magsimula muli. Aalisin daw niya lahat ng babae sa paligid niya. Walang hiya ang mungkahi na ito para kay Ji-eun. Sabi niya, kung gusto ng pag-ibig, dapat paghirapan ito. Ang pamimilit niya ay katulad lang ng isang manyak. Pinayuhan niya itong magpatingin sa isang psychiatrist. Ayaw talaga ng asawa niya na magdiborsyo sila. Pinabasahan niya si Ji-eun ng kontrata at pag-isipan ito. Pagkalabas ng pinto, nagbago ang mukha ng asawa niya. Tinawagan niya ang mga tauhan para ipakansel ang mga kontrata ni Ji-eun. Gusto muna ni Jung-hyuk magtrabaho bago bayaran ang utang niya. Sinabi ni Sejun kay Jung-hyuk na pupunta siya sa pinsan niya para magtrabaho bilang accountant dahil sa pamilya niya. Kaya di na siya mapilit sa pangarap niya. Bukod dito, kailangan niyang palakihin ang mga anak niya. Para tulungan si Jung-hyuk, nag-alok si Soo-yeon na mag-resign kinabukasan. Nakita to ni Manager Kim at naawa siya sa pag-alis ni Soo-yeon. Naghahanap ng studio si Jung-hyuk nang makita niya si Soo-yeon. Sinabi ni Soo-yeon na nag-resign lang siya kanina. Gusto lang niyang maging assistant niya. Sabi ni Jung-hyuk, bumalik siya agad kasi di sigurado ang future niya at di siya mabibigyan ng garantiya. Hinila ni Soo-yeon si Jung-hyuk para maghanap pa ng kwarto, pero nahilo sila sa 200 milyong won na deposito. Alam ni Soo-yeon na 20 million lang kay Jung-hyuk kaya nag-suggest siya ng studio sa ibang lugar. Medyo na-miss ni Hong Seok at Hyundan si Soo-yeon. Dumating si Dojin para mag-makeup, pero alam din niya na nag-resign si Soo-yeon at pumunta sa Hongdae kasama si Jung-hyuk. Sa oras na yon, tumingin si Jung-hyuk sa mga babaeng dumadaan at nagreklamo. Nagtataka siya bakit sila may lakas loob gumamit ng pangit na makeup. Para sa kanya, parusa ang pagbubukas ng tindahan sa lugar na yon. Pagkatapos, umupo ang dalawa. 8 taon ng taga-Hongdae ang kaibigan ni Soo-yeon kaya ipinakita ang silid. Nag-alala si Jung-hyuk na walang customer dahil malayo ang lugar. Pero dahil mura ang upa, pumirma siya ng kontrata pagkatapos mag-isip. Pumayag din ang kaibigan ni Soo-yeon na i-advertise ito sa livestream.
Habang nag-uusap, nakita nila ang babaeng niloloko ng nobyo. Nakita ni Jonghyuk ang makeup niya at agad na lumapit. Sinabi niyang hindi angkop ang itsura para makipag-usap sa ex. Dapat mas gumanda ang babae kapag nakipaghiwalay para matagal na pagsisihan ng lalaki ang ginawa niya. Pagkatapos, inilabas nila isa-isa ang kanilang mga makeup. Bago magbukas, nakipag-usap si Dojin sa ibang kumpanya. Sabi nila, may girl group na ide-debut pero pangit ang reputasyon ni Suyon. Paliwanag ni Dojin, mas nakaka-popular ang masamang komento kaysa maganda. Pumayag ang kinatawan na mag-debut si Suyon pero kailangang pumirma si Dojin ng 5 taong kontrata. Agad na naghanda si Dojin ng handaan para sa pagdiriwang ni Suyon. Binigyan din niya ito ng mikropono. Sinabi ni Dojin kay Suyon na maaari na siyang mag-debut. Sabi ni Suyon, ang pagiging mang-aawit ay pangarap na matagal nang nasa puso niya. Ngayon, nahihirapan siyang kumalma. Tapos may nakita siyang trabahong makeup artist na nagustuhan niya. Bukod dito, hindi niya pinaghirapan ang pagkakataong mag-debut. Kung nag-debut siya nang walang gana, baka sumunod sa kanya ang balita ng nakaraan. Tinanong ni Dojin si Suyon bakit siya nag-resign kung gusto niya ang makeup. Agad sinabi ni Suyon ang totoo, na gusto niyang tulungan si Jonghyuk. Nalaman ni Dojin na gusto ni Suyon si Jonghyuk. Kaya inamin niyang gusto siyang halikan, pero tinanggihan. Inamin ni Suyon na gusto niya si Jonghyuk. Dahil sa kanya kaya siya nahilig sa makeup. Ngayon, gusto na lang niyang makasama siya. Kinabukasan, sinimulan ng dalawa ang pag-aayos ng tindahan. Pumili sila ng gamit at kumain ng pansit magkasama. Tinuruan din ni Jonghyuk si Suyon ng makeup. Sa panahong ito, malapit nang magbitiw si Manager Kim. Sinabi niya sa makeup artist na, "Wag umalis dahil nasa proseso pa ng pagkakaroon ng karanasan." Sinabi ng makeup artist na nagbitiw na si Manager Kim. Lahat ay hindi komportable sa pag-alis ng mga kasamahan. Tinuruan ni Jonghyuk si Suyon mag-contour. Naging malapit sila na ikinatuwa ni Suyon. Pagka-uwi, tinanong ni Jonghyuk kung bakit siya tumulong. Sabi ni Suyon, dahil iniwan niya ang benepisyo sa US. Takot siyang madismaya ang nanay, kaya nanatili siya. Naantig siya nito. Masungit man siya, magaling talaga siya sa makeup. Siya ay isang responsableng tao. Sa piling niya, marami siyang natutuhan. Jonghyuk ay nag-email sa lahat ng staff dahil matagal siyang gumawa ng magagandang produkto. Hindi siya kailanman gumawa ng labag sa kanyang konsensya. Ngayon, handa na siyang magsimula muli at naghihintay sa lahat na dumating. Tuwang-tuwa sina Hongseo at Hyundan nang matanggap ang email. Kinabukasan, habang pinag-uusapan ang pangalan ng studio, hinawakan ni Suyon ang kamay ni Jonghyuk at lumapit. Nagkatinginan sila at medyo kakaiba ang pakiramdam. Agad na naisip ni Suyon ang pangalang Touch. Ang diwa ng makeup ay nakabatay sa paghipo. Agad sumang-ayon si Jonghyuk sa mungkahi ni Suyon. Nalaman ni Director Oh na hindi nagpunta si Jonghyuk sa Amerika, kundi nagbukas ng maliit na studio. Samantala, magkasama sa inuman sina Hongsuk at Hyundan. Naisip ni Hongsuk na binigyan siya ng pagkakataon ni Jonghyuk sa pinakamahirap na panahon ng buhay niya. Ngayong nasa dilim na si Jonghyuk, dapat tulungan siya ni Hongsuk. Pinag-isipan ni Hyundan ang katotohanan. Hindi niya talaga gustong magbitiw sa trabaho. Gusto muna niyang ma-promote bilang chief specialist. Saka lang siya makakauwi para patunayan ang desisyon sa magulang. Nagtrabaho si Sejun sa pabrika at pinanood ang video ng anak. Napaluha siyang sinabi sa anak na masaya siya. Gabi na. Pareho nilang naalala ang matalik na eksena kanina. Kinabukasan, hiningi ni Director Oh ang tulong ni Hongseo at Hyundan. Nang marinig ang magandang balita, hindi sila direktang sumagot. Yumuko lang sila at umalis ng opisina. Sa huli, nagbitiw sila para sumama kay Jonghyuk sa bagong studio. Nakasalubong nila si Department Head Kim, kaya sabay silang nagpunta. Opisyal nang binuksan ang studio para sa negosyo. Bumalik na rin si Sejun. Ang buong pamilya ay muling nagkasama-sama. Sa kabilang banda, nagbihis at nag-ayos si Jiyun para sa interview sa direktor. Tumawag sa assistant na lahat ng kontrata sa pelikula at ad ay kinansela. Sa premiere na lang siya pwedeng magpakita. Hinala ng dalawa na si Handong ang may kagagawan nito. Bukas na ang Studio Touch, pero walang tao. Hirap silang makakuha ng 2 kliyente. Nagreklamo ang isa sa mataas na bayad, ang isa naman sa mahirap na parking. Sa huli, hindi nagkasundo ang 2 panig. Biglang pumasok ang isang babaeng may edad. Gusto niyang si Jonghyuk, na magaling, ang mag-makeup sa kanya. Pagbayad, narinig lang niya ang halagang 700,000 won. Agad siyang nagsabing mali ang basa niya, akala 70,000 won lang. Sinabi pa niyang scam daw ang studio nila. Nag-away sila ng matagal. Bumigay si Sejun at tinanggap ang 100,000 won ng matanda. Nang makita ni Director Oh ang litrato ng studio, humagalpak siya. Nagbukas siya ng mamahaling makeup studio sa mahirap na lugar, pero walang dumating na customer buong araw. Medyo naiinip na ang lahat. Sinabi ni Jonghyuk sa kanila na umorder ng pagkain. Nagsinungaling silang lahat na hindi sila gutom. Ayaw nilang gumastos para makatipid. Nakita ni Manager Kim ang hirap nila, kaya naisip kumita sa mga suburbs sa pamamagitan ng pagsusulat. Alam ng direktor na di pa pumipirma si Dojin, kaya hiningi niya sa manager na ibunyag ang totoo tungkol sa video ni Suyon. Nag-aalala ang manager na mahina si Dojin at hindi kakayanin ang atake. Iyon mismo ang gusto niyang makita. Umuwi si Suyon na malungkot dahil walang customer ang studio. Payo ng kaibigan, gamitin ang pangalan ni Dojin para mag-advertise. Tumanggi si Suyon kay Dojin. Nahihiya siyang humingi ng tulong, pero wala siyang choice. Gusto ni Suyon tulungan si Jonghyuk, kaya tatawag siya kay Dojin.
Sinabi ni Suyon kay Dojin na binuksan ulit ni Junghyuk ang studio. Tinanong niya kung pwedeng pumunta roon bilang customer. Kahit tumanggi, hiningi pa rin ni Dojin ang address ng studio. Para di mapigilan ng asawa, tinalikuran ni Ji-yoon ang malalaking pelikula. Pumili siya ng maliit na pelikula na maganda ang script. Sinabi ni Ji-yoon sa asawa na hindi niya tatanggapin ang alok, desidido pa rin siyang magdiborsyo. Agad na nagalit ang kanyang asawa. Sinabi rin niyang ibabalik si Junghyuk sa dating posisyon. Tinanong niya kung kilala na ba siya ni Ji-yoon noong una silang nagkita. Matapat na sinabi ni Ji-yoon na noon, naramdaman lang niya na siya ay isang kawili-wiling lalaki. Pagbalik sa Korea, nalaman niya ang tunay na pagkakakilanlan nito mula kay Director Oh. Noon, gusto niyang umalis sa showbiz at naramdamang siya ang angkop na tao para dito. Kaya nagpasya siyang magpakasal. Nagsisi siya ng malaman ang katotohanan. Tinanong niya kung bakit hindi sinabi sa simula pa lang. Sabi ni Ji-yoon, mga puna ng iba ay maaaring nakaapekto sa kanya. Kahit sabihin niya, hindi siya paniniwalaan. Nang marinig ito, lalo niyang ayaw bitawan si Ji-yoon. Matatag niyang tinutulan ang diborsyo. Pumunta si Dojin sa studio ni Junghyuk. Gusto ni Dojin gamitin ang edad para madaig si Junghyuk. Personal pa ngang tiningnan ni Dojin kung may uban si Junghyuk. Pagkatapos, pinasalamatan ni Junghyuk si Suyon sa pag-imbita kay Dojin. Di inaasahan, nagpadala si Director Oh ng bulaklak bilang pagbati. Lahat ay nalumo at handang itapon ang mga ito. Sa oras na ito, pumasok si Director Oh at tinanong bakit hindi pumunta si Junghyuk sa Amerika. Sinabi ni Junghyuk na gusto niyang patunayan ang kanyang kawalang sala sa sarili niyang paraan. Ipinaalala ni Director Oh na lagi niyang inilalaan ang pangunahing posisyon para sa kanya, kaya pwede siyang bumalik anumang oras. Pagkatapos ng trabaho, lahat ay nagpunta para magsagawa ng pananaliksik sa merkado. Sinamantala ni Junghyuk ang pagkakataon para turuan si Suyon kung paano mag-makeup. Pagkatapos noon, hinawakan ni Junghyuk ang kamay ni Suyon at itinuro ang tamang paraan ng paghipo. Pagkatapos, nahihiyang tinapos ni Junghyuk ang aralin. Naglakad pa uwi ang dalawa. Nag-usap sila habang naglalakad. Nang makarating sa bus stop, may nakasalubong silang lasing na tiyuhin. Nag-alala si Junghyuk na baka matamaan si Suyon, kaya itinulak niya ito palayo. Masayang tumawa si Suyon pagka-uwi. Ginamit niya ang kaklase bilang ginipig para sa aralin ngayong araw. Hindi maalis sa isip ni Suyon ang gwapong si Junghyuk. Kinabukasan sa trabaho, ibinuod ni Himdan ang mga resulta ng pananaliksik. Una sa lahat, karamihan ng customer dito ay mga bagong graduate na kabataan. Ang ideal na presyo ng makeup ay 50,000 hanggang 70,000 won. Pangalawa, walang malapit na paradahan. Lahat ay nagmungkahi na ihiwalay ang presyo ng pro at regular na makeup. Sinabi ni Junghyuk na ayaw niyang ibaba ang halaga ng kanyang brand. Pumunta si Ji-yoon sa studio, hinimok si Junghyuk gamitin ang comeback niya. Payo ni Suyon kay Junghyuk, kailangan niya ng pagkakataong sumikat. Kung may tsansa, kunin niya. Responsibilidad niya rin ang kanyang staff. Lahat ay pumunta sa opisina, hiniling kay Junghyuk i-makeup si Ji-yoon. Personal na ginawa ni Junghyuk ang makeup ni Ji-yoon. Nakita ni Suyon sina Junghyuk at Ji-yoon na nagkatinginan. Bigla na lang nakaramdam ng hindi maganda si Suyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Ji-yoon kay Suyon na babalik siya at tutulong kay Junghyuk ng buong puso. Sinabihan ni Ji-yoon si Suyon na manatili sa tabi ni Junghyuk at alagaan siya ng mabuti. Nakarating sa direktor ang balita na lilipat si Dojin sa ibang kumpanya. Binanggit ng direktor na inabandona nila si Suyon noon para protektahan si Dojin. Kung hindi pipirma si Dojin, ibubunyag ng kumpanya ang kwentong ito. Inamin niya kalaunan na sinadya niyang ilabas ang video ni Suyon. Nakuhanan ng litrato si Dojin na nakikipag-date sa 4 na babae ng sabay-sabay. Gusto niyang bayaran sila pero exclusive coverage lang ang gusto ng mga reporter. Kaya nangyari ang mga sumunod na pangyayari. 10 taon nagsanay si Suyon pero nawala ang karera niya dahil kay Dojin. Kung hindi siya pipirma ng extension, haharapin siya ng direktor. Hindi komportable si Dojin pero wala siyang magagawa. Nagpunta si Dojin sa bahay ni Suyon, naalala siya sa entablado at nakaramdam ng matinding pagkakasala. Umuwi siya at umupo ng walang galaw sa kanyang kwarto. Humingi ng paumanhin sa kanya ang babaeng manager. Siya ang manager pero wala siyang alam. Sabi ni Dojin, kung gusto niya si Suyeon ng ganoon, paano niya ito haharapin sa hinaharap? Nanatili si Sejun sa bahay, tumawag sa mga VIP na sumuporta sa negosyo, pero lahat nagsabi na malayo. Naisip nila na mas malapit ang lugar ni Director Oh. Sinabi ni Junghyuk kay Sejun na isipin na lang na parang nagsisimula pa lang sila. Unti-unti rin silang nagsisikap noon. Patuloy na dumadami ang VIP customers ni Director Oh. Kailangan ni Director Oh ng dagdag na makeup artists, kaya nagpalista siya ng mga kwalipikado. Sinabi rin ni Director Oh na bantayan ang research director. Dinala ng manager ang kontrata at pinayuhan si Dojin na tanggapin ito. Sa gayon, dahan-dahan niyang mababawi si Suyon. Sa ngayon, 2 lang ang pagpipilian ni Dojin. Maaari siyang pumirma muli o umatras sa kontrata. Wala pa ring kliyente ang studio ni Junghyuk. Sinuri ni Sejun ang sitwasyon para kay Junghyuk. 2 na lang ngayon ang VIP customers. Dumating si Dojin para kay Suyon at si Ji-yoon para kay Junghyuk. May mag-asawang dumating sa studio. Gusto ng babae na si Junghyuk ang mag-makeup sa kanya. Naalala ni Junghyuk ang kanyang ina nang makita ito. Bago siya nagkasakit, makeup artist pala siya sa isang wedding planning company. Fan din siya ni Junghyuk. Sikat na sikat ang dating studio ni Junghyuk kaya mahirap mag-book at sobrang mahal. Maingat na inayos ni Junghyuk ang kanyang makeup. Bumuti ng husto ang kanyang kutis. Pagkatapos, naisip ni Junghyuk ang mga karanasan niya sa panahong ito. Tiningnan niya ang mga larawan ng kliyente at inisip ang kanilang mga pangangailangan. Sa larawan ng kanyang ina, nagkaroon siya ng bagong ideya para sa studio. Maayos ang naging usapan ni Ji-yoon at ng direktor.
Umaasa ang direktor na makatrabaho muli si Ji-yoon. Sinabihan siya ng direktor na ayusin muna ang buhay bago gumawa ng pelikula. Sinabi ng kaibigan na umabot sa milyong views ang live stream ni Soo-yeon. Maraming netizen ang nagtataka kung sino ang makeup artist niya. Tinawag pa nga nila siyang ginintuang kamay. Masayang sinabi ito ni Soo-yeon kay Jung-hyuk. Kinabukasan, inihayag ni Jung-hyuk sa lahat na mag-aalok ang studio ng dalawang uri ng serbisyo, VIP at Standard. Ang presyo ng Standard na serbisyo ay dapat makabuluhang mababa. Para ito sa may kahirapan sa pera o hindi makapunta sa salon. Ang halaga ng Standard na serbisyo ay 9,900 won. Bagamat mababa ang presyo, ito'y magpapataas ng kakayahang makipagkumpetensya. Kabaligtaran ang opinyon ni Sejun. Dati, ilang daang dolyar ang singil ni Jung-hyuk, ngayon 9,900 won na lang. Hindi man lang niya mababayaran ang upa. Paliwanag ni Jung-hyuk, tiyak na malulugi sa simula, pero ito'y makabuluhang hamon. Mungkahin niya, gamitin ang makeup ng mga customer. Gusto niyang patunayan na di kailangan ng sikat na estilo ng makeup. Maaari silang gumanda gamit lang ang sariling kosmetiko. Iminungkahi ni na Hong-seok at Handan ang pagbukas ng klase sa makeup. Sa gayon, maipromote din nila ang studio. Nag-alala si Sejun na ang mababang presyo ay magdudulot ng alitan sa ibang studio. Ngunit wala silang ibang makatwirang paraan. Nagpasya si Jung-hyuk na magsuri para pumili ng pangunahing makeup artist. Nakita ni Dojin ang mensahe ni Soo-yeon, pero hindi niya alam paano sumagot. Humingi si Dojin ng pagpapalit ng beauty studio. Sa waiting room, patuloy na iniisip ni Dojin si Soo-yeon. Kung mabunyag ang totoo, mawawalan siya ng trabaho. Kailangan din niyang magbayad ng malaking multa sa kontrata. Pinayuhan siya ng manager na itago ang lahat at i-renew ang kontrata. Naimbitahan ng kaibigan ni Soo-yeon na maging modelo sa studio ni Jung-hyuk. Akala niya ay makikita si Hyundan, kaya agad siyang nag-ayos. Pagdating sa studio, tinulungan siya ni Hyundan mag-makeup ulit. Kinuha niya ang litrato mula sa makeup bag ni Hyundan. Nagseryoso si Hyundan at sinabing yun ang kanyang kayamanan. Sa kabilang dako, tinitignan ni Handong ang litrato ng kasal nila. Inisip niya ang mga sinabi nito sa kanya. Baka sa mukha niya ang lungkot. Sa oras na iyon, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niyang gusto niyang hawakan ang negosyong pang-ibang bansa. Tinanong niya ang kuya tungkol sa diborsyo. Napagtanto ni Handong na sobra niyang pinahirapan si Ji-yoon. Gusto niyang magsimula muli kasama siya. Pinili ni Jung-hyuk ang temang pang-bride na makeup. Pinigyan niya ng gawain ng 3 at inihayag ang resulta. Si Hyundan ay naging pangunahing makeup artist. Si Hong-seok naman ang naging pangunahing assistant. Nag-advertise ang Studio Touch at nakatanggap ng maraming feedback. Tumulong din ang kaibigan ni Soo-yeon sa live stream. Mismong si Manager Kim ang nag-makeup sa kanila. Maraming customer agad ang nakuha ng live stream. Alam ni Director Oh ang tungkol kay Jung-hyuk mula sa VIP. Nang lumabas ang ad ni Ji-yoon, sinundan ito ng asawa niya. Napabuntong hininga siya sa chismis ng diborsyo. Tahimik niyang binulong ang pangalan ni Ji-yoon. Nag-alala si Director Oh na makikipagtulungan si Ji-yoon kay Jung-hyuk sa trabaho. Sinabi ni Sejun kay Jung-hyuk na magdidiborsyo na raw si Ji-yoon. Nag-aalala siya na hindi basta pababayaan ng Handong Group si Jung-hyuk. Labis na nalungkot si Dojin kaya tinataka ng kontrata at ibinigay sa manager. Kinabukasan, pumunta si Soo-yeon at kaibigan niya sa fan meeting. Umakyat si Dojin sa entablado at nakatanggap ng maraming suporta. Nakipag-ugnayan si Dojin sa fans at kumuha ng mga litrato. Sa game show, aksidenteng nakita ni Dojin si Soo-yeon sa crowd. Tinanong ng host tungkol sa pagiging single ni Dojin. Matapat na sinagot ni Dojin na hindi siya single. Dati, para sa panlasa ng publiko, pinagpanggap siyang single. Pero marami na siyang naging girlfriend at pumupunta sa mga club. Nang makita ng direktor ang balita, agad sinabihan ng management. Gusto ng senior manager pigilan si Dojin, pero sinabi niyang natanggal si Soo-yeon dahil sa kanya. Para pigilan ang balita ng pag-ibig ni Dojin, sadyang in-edit ng kumpanya ang video. Ipinadala nila ito sa mga reporter para i-push ang balita ni Soo-yeon. Umiyak si Dojin at humingi ng tawad kay Soo-yeon at sa kanyang mga fan. Lumabas si Soo-yeon para hanapin ang direktor at ipahayag ang kanyang galit. 10 taon ng trainee si Soo-yeon. Palagi siyang namumuhay ng maingat at mapag-iingat. Mainit siyang inanyayahan ng magulang ni Soo-yeon. Tiyak na paparusahan niya ang direktor. Pagkatapos magdulot ng gulo, sinabi ni Dojin sa direktor na siya ang bahala sa problema. Gusto siyang kausapin ng direktor pero pinigilan ng babaeng manager. Nagpasya ang galit na direktor na pagsisihan ito ni Dojin. Hindi siya pinansin ni Dojin at umalis sa opisina. Agad naging mainit na usapin ang balita tungkol kay Dojin. Nakita ni Jung-hyuk ang balita at agad lumabas para hanapin si Soo-yeon. Tinawagan ni Dojin si Jung-hyuk at sinabihan siyang manatili sa tabi. Napabuntong hininga si Soo-yeon at inaliw siya. Nakita ng mga magulang ni Soo-yeon ang balita. Umiyak ang kanyang ina para sa kanya. Sinisi ng ina ang ama dahil tumanggi siyang suhulan ng direktor, kaya pinabayaan siya. Humingi ng tawad ang ama ni Soo-yeon dahil hindi niya ito naprotektahan. Pinahirapan din niya ang kanyang asawa. Pumunta si Jung-hyuk sa bahay ni Soo-yeon. Nalaman niyang wala si Soo-yeon, kaya nagdahilan na dumadaan lang siya. Mainit siyang inanyayahan ng mga magulang ni Soo-yeon na umupo. Inalok nila siya ng isang mangkok ng lugaw na may isda. Paglabas niya, nakita niya si Soo-yeon sa tulay na nakatingin sa ibaba. Tumakbo si Jung-hyuk at nakita ang pagdurusa ni Soo-yeon. Hindi alam ni Soo-yeon kung bakit siya tinrato ng ganon. Inaliw siya ni Jung-hyuk. Pumunta sila sa mainit na lugar para uminom ng tsaa.
Nalinawan ng lahat na bawasan ang pagsisisi ni Suyon sa kanyang mga magulang. Kayanan niyang harapin ang direktor at sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Sa daan pa uwi, nakita nila si Dojin. Taos-pusong humingi ng tawad si Dojin kay Suyon. Pagkatapos magsabi ng totoo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, inaliw ni Suyon si Dojin na kahit mahiyain siya, matapang siyang nagsabi ng totoo. Tumakbo si Suyon palabas para sagutin ang telepono. Tinanong ni Dojin si Jonghyuk kung gusto niya si Suyon. Hinamon ni Dojin si Jonghyuk na hindi siya susuko sa pagtatapat kay Suyon dahil dito, nag-alala si Jonghyuk. Umuwi na si Suyon, naawa sa kanya ang kanyang mga magulang. Nag-alok si Jonghyuk na kumain sa labas. Tinrato niya ang lahat ng Wagyu beef. Inihaw pa niya mismo ang para sa mga magulang ni Suyon. Pero nalungkot siya sa makeup ng ina ni Suyon. Gusto ni Suyon mag-beauty industry, pero singer pa rin ang gusto ng ina. Nakita ni Suyon na nag-iihaw lang si Jonghyuk nang hindi kumakain. Kinuha niya ang tongs at ibinigay lahat ng karne kay Jonghyuk. Nagulat ang mga magulang ni Suyon nang kunin niya lahat ng karne. Agad na realize ni Jonghyuk na wag galitin ang nanay ni Suyon, kaya binigay niya agad ang karne. Tinanong ng tatay ni Suyon kung ilang taon na si Jonghyuk. Hindi maliit na usapin ang agwat ng kanilang edad. Pagkatapos kumain, di na napigilan ni Jonghyuk ang sarili. Inaya niya ang nanay ni Suyon na mag-ayos ulit ng makeup. Pagkatapos mag-makeup, mas gumanda ang hitsura niya. Bago umalis, binigyan ng tatay si Suyon ng pera at nagsorry na di siya nakatulong. Pagbalik niya sa bahay, tahimik lang ang best friend niya. Lahat ng saloobin ay nailabas sa isang mahigpit na yakap. Tinipon ni Dojin ang lakas ng loob para basahin ang mga comment ng netizens. Karamihan sa mga komento ay puro negatibo. Nang bumalik si Suyon, pinalakpakan siya ng lahat. Nang buksan ang Touch Studio, punong-puno ang schedule niya ng makeup. Masayang tinanggap ni Hyundan, ang unang kliyente, at sinuportahan ng mga senior. Tiningnan ng direktor ang bagsak na stock price. Iniisip kung isusuko na si Dojin. Sabi ng manager, kung isusuko si Dojin, mas lalayo ang kumpanya sa industriya. Dumating si Ji-yoon para magpa-makeup at umamin na nagsisisi siya. Akala ni Ji-yoon, tatanggapin siya ni Jonghyuk kapag bumalik siya anumang oras. Naisip ni Jonghyuk na ginawa na niya ang lahat ng kaya niya. Ngayon, wala na siyang pagsisisi at di na siya magbubulag-bulagan. Nakipag-ugnayan si Director Oh kay Handong bilang kasosyo. Sinabihan siya na agad ayusin ang kanilang relasyon. Kung masyado silang mag-antala, wala itong silbi. Ngunit sabi ni Handong, hindi raw sila maghihiwalay. Sa oras na ito, nagpapahinga ang mga makeup artist. Habang tiningnan ni Hongseok ang magandang feedback, naglinis si Suyon. Sinabi ni Jonghyuk na maglinis ng sabay-sabay para makaalis ng maaga. Reklamo ni Manager Kim na hindi niya trabaho ang maglinis. Hinimok ni Jonghyuk ang lahat na magtulungan. Tila natuklasan ni Sejun ang iniisip ni Jonghyuk. Pag-uwi, naalala ni Sejun na nakita niyang iginuhit ni Jonghyuk si Suyon. Kinuha ni Jonghyuk ang guhit at ipinaliwanag na hindi sinasadyang iguhit si Suyon. Ipinaalala ni Sejun na sa nakaraang 10 taon, si Ji-eun ang iginuhit niya. Ngayon, nagbago si Jonghyuk sa pagguhit kay Suyon. Malinaw na naiintindihan ni Sejun si Jonghyuk ng lubos. Sa sandaling iyon, lumapit ang asawa kay Ji-eun at lumuhod para umamin. Wala siyang naranasang pagmamahal mula sa mga magulang. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay mga mapagkunwari. Tanging si Ji-eun lang ang tunay para sa kanya. Nagmakaawa siyang wag magdiborsyo, pero desidido si Ji-eun. Sinabi ng assistant na puno ng appointment ang tindahan ni Jonghyuk. Ginamit pa nila ang makeup mula sa mga bag ng customers. Ang negosyo ni Jonghyuk ay patuloy na umuunlad. Dumadami rin ang mga VIP room reservations. Napanood ng asawa ang interview ni Ji-eun. Sabi ni Ji-eun, si Jonghyuk ang pinaka-nakakaunawa sa kanya. Huminga na lang siya ng malalim. Ngayon, sinabihan ng netizens si Dojin na umalis sa showbiz. Kasabay nito, nakikiramay sila sa sitwasyon ni Suyon. Hindi naman gaanong napinsala ang kumpanya. Sinabihan ng babaeng manager si Dojin na magpa-presscon para magpaliwanag. Tinawag niyang bastardo ang direktor ng kumpanya. Handa pa siyang magbitiw sa kanyang posisyon. Gusto niyang makasama si Dojin sa mahirap na panahong ito. Pagkatapos ng trabaho, pinauna ni Jonghyuk si Sejun. Gusto niya talagang mapag-isa kasama si Suyon. Medyo nagsisi ang senior manager nang makita ang balita. Paghatid kay Suyon, sinabi ng manager na tinanggal si Dojin. Sinabi niyang sumali sa girl group na magde-debut sa taong ito. Pagkatapos, sinabihan niya itong pumirma ng kontrata. Sumugod si Jonghyuk at sinuntok siya. Sinabihan niya si Suyon na mag-isip mabuti bago umalis. Hinawakan ni Suyon ang kamay ni Jonghyuk at nilagyan ng yelo. Sinabi niyang, huwag gamitin ang kamay kung mananakit sa susunod. Kasi ang kamay niya ang pinagkakakitaan niya. Sinabi rin niya na ayaw na niyang mag-debut, gusto na lang magtagumpay sa makeup. Umalis si Jonghyuk sa bahay ni Suyon at pinisita si Dojin. Nag-alala si Dojin na baka wala na siyang pagkakataon matapos ang kabiguan. Inaliw ni Jonghyuk si Dojin na bata pa siya at marami pang pagkakataon. Pinayuhan ni Jonghyuk si Dojin na maging matatag para sa mga hamon. Tumawag si Suyon para aliwin si Dojin. Gusto rin niyang kumanta para patulugin siya. Medyo nagselos si Jonghyuk nang marinig iyon. Ibinaba ni Dojin ang telepono at nagpakita ng tuwa. Tinanong ni Dojin kung narinig na ni Jonghyuk kumanta si Suyon para sa kanya. Mukhang hindi nasiyahan si Jonghyuk. Kinabukasan, lumayo si Jonghyuk kay Suyon. Punong-puno ng dismaya ang kanyang mukha. Bago magbukas ang tindahan, nagdala si Dojin ng kape para sa lahat. Nagdala pa si Dojin ng vanilla coffee para kay Suyon. Nagselos si Jonghyuk nang nasa tabi niya ito. Galit niyang sinabi na tumigil na siya sa pag-inom ng kape. Noon, nag-e-ensayo si Handong ng kendo. Pagkatapos, muling kinuntak niya si Ji-eun.
Tinanong niya kung desidido itong umalis. Inilabas niya ang galit kay Jung Hyuk. Sabi niya, kahit mawala si Ji Eun, sisirain niya si Jung Hyuk. Sabi ni Jung Hyuk, gawin niya ang gusto niya. Nakansela ang kontrata ni Do Jin, kailangan magbayad ng danyos. Pero binayaran pa rin niya ang babaeng manager. Nagbayad din siya ng kabayaran sa mental na pinsala. Nag-isip si Suyon ng paraan para tulungan si Do Jin. Naisip niya ang fanbase ng kaibigan para mag-livestream. Sasabihin ni Soyeon na si Do Jin ay laging sumusuporta sa kanya. Hindi siya ang nagkalat ng mga video na nagpahiya sa kanya. Inabandona ulit ng kumpanya si Do Jin para takpan ang krimen, gaya ng ginawa nila sa kanya noon. Pumirma rin ang senior manager na nanood ng livestream. Labis na naantig si Do Jin nang makita niya ito. Patuloy na bumababa ang presyo ng stock ng kumpanya. Hindi na kayanan ng senior manager ang guilt at nag-resign. Nag-online siya para magsulat ng artikulong nagpapatunay na tama si Suyon. Nagpaalam siya kay Do Jin at ipinaalala na kahit na ipaliwanag na ang sitwasyon, ang reputasyon ni Do Jin ay hindi na katulad ng dati, kaya kailangan niyang magsikap ng unti-unti. Pagkatapos, personal na humingi ng paumanhin ang senior manager kay Suyon. Kahit huli nang nalaman ang katotohanan, pinasalamatan pa rin ni Suyon si Do Jin sa kanyang matapang na pagtindig. Sa oras na ito, pumayag na rin si Han Dong sa diborsyo, pero nag-aalala pa rin si Ji Eun. Kinagabihan, tinanggap ni Jung Hyuk ang isang panayam sa fashion magazine. Lumabas na si Ji Eun pala ang gumabay kay Jung Hyuk. Habang pinag-uusapan ang mga bagong karanasan, uminom si Director Oh kasama ang assistant niya at binanggit ang dating kasintahan. Nakilala ni Director Oh ang taong ito sa isang business trip sa New York. 5 taon na silang magkarelasyon. Sa wakas, dumating na ang oras para siya ay pumili. Kung magpapatuloy sila, kailangan niyang iwan ang lahat sa Korea at lumipat sa Amerika. Noon, umuusbong ang kanyang karera sa makeup, kaya kung pupunta sa Amerika, kailangan magsimula muli. Kaya pinili niya ang kanyang karera. Samantala, si Suyon ay nag-aayos ng makeup ng kanyang matalik na kaibigan ng maganda. Sa susunod na livestream, nag-iwan ng magagandang komento ang lahat ng tagahanga. Pinuri nila siya dahil napakaganda niya. Pagkatapos, naisip ni Suyon kung nanonood kaya si Jung Hyuk ng livestream. Iniisip niya kung ano ang tingin nito sa kanyang kasanayan sa pag-aayos. Nagkunwaring mayabang si Jung Hyuk at sumagot na abala siya. Nag-iwan siya ng mensahe sa livestream na malaki na raw ang improvement ng makeup nito. Nag-alala siya na halata ang username pero di alam paano burahin ang komento. Sa huli, inaliw na lang niya ang sarili na baka di alam ni Suyon na siya yon. Nang makita ni Suyon ang komento, tuwang-tuwa siya. Nang gabing iyon, pumunta si Ji Eun sa opisina ng kanyang asawa. Inihagis nito ang mga litrato, sinabing magdidiborsyo dahil di makalimot ang asawa sa dating pag-ibig. Masama ito para kay Ji Eun, nakakabalik lang sa showbiz. Pati si Jung Hyuk, na may maliit na tagumpay, ay maaapektuhan. Pagbalik sa kwarto, inayos agad ni Ji Eun ang kanyang gamit. Babalik siya sa asawa para di na maapektuhan si Jung Hyuk. Matapos ipaliwanag ni Suyon, nagtiwala ang fans kay Do Jin. Bumalik din ang pangulo ng fan club. Handa silang harapin ang hirap kasama si Do Jin. Matapos mag-isip, pinirmahan ni Ji Eun ang kasunduan sa kasal. Nakuha ng kanyang asawa ang gusto niya. Sinabi niyang tratuhin niya ito ng maayos. Kailangan ni Ji Eun ng 1 linggo para mag-ayos ng ilang bagay. Pupunta sila sa unang tagpuan para magsimulang muli. Kinabukasan, tinanong ni Suyon si Jung Hyuk tungkol sa livestream. Nagkunwari si Jung Hyuk, kaya agad siyang nabuko ni Suyon. Dahil walang magawa, nagtungo si Do Jin sa studio. Pagkatapos niyang mag-makeup, ayaw pa rin niyang umalis. Nanatili siya sa opisina ni Jung Hyuk para kumain at magbasa. Bago umalis, nag-order pa siya ng pagkain para sa lahat. Umaasa siyang payagan siya ni Jung Hyuk pumunta araw-araw. Masaya siya nang nagkabalikan si Ji Eun at ang asawa nito. Sinabi pa niya kay Director Oh ang magandang balita. Wala namang pakialam si Director Oh. Gusto lang niyang matutunan ang marketing ni Jung Hyuk. Nagmungkahi rin siya ng makeup style na 9,901. Masaya si Han Dong sa pag-ibig, di na alintana si Jung Hyuk. Pinuna ni Manager Kim ang gawa ni na Suyon at Hong Seok. Isa'y mabagal, isa naman ay mali ang brush na ginamit. Alam ni Jung Hyuk na pinupuna si Suyon, kaya tinulungan niya. Di inaasahan, pinagalitan din si Jung Hyuk ni Manager Kim. Walang magawa si Jung Hyuk, tahimik lang siyang umalis. Nang gabing iyon, pagkaalis sa trabaho, gumanti si Jung Hyuk. Pinigilan ni Jung Hyuk si Manager Kim bago umalis at pinabantayan ang paglilinis. Pag-uwi, nag-text si Jung Hyuk kay Suyon na mabagal siya, kaya kailangan ng patuloy na pagsasanay. Tinawagan pa niya ito para personal na turuan. Naisip ni Jung Hyuk na palaging kumakanta si Suyon kay Do Jin, kaya sinabi niyang hindi siya makatulog. Naisip ni Suyon na abala siya kay Jung Hyuk, kaya ibinaba ang tawag para makapagpahinga ito. Naisip ni Jung Hyuk, mahirap ba kumanta para sa akin? Bigla naging viral ang huling video ni Suyon. Naawa ang mga netizens sa pinagdaanan ni Suyon. Kinabukasan, bumalik si Do Jin sa tindahan at sinabing araw-araw na siya pupunta dahil binili niya ang gusali. Sinabi rin niyang maaari niyang bawasan ang upa ni Jung Hyuk sa kalahati. Ang kondisyon ay dapat mag-ayos si Jung Hyuk ng pribadong silid para sa kanya. Agad pumayag si Sejun nang marinig ang tungkol sa diskwento. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng party at inimbitahan ang matalik na kaibigan ni Suyon. Lihim na binuksan ni Hong Seok ang makeup box ni Hundan para tingnan ang larawan kahapon. Sa kasamaang palad, nakita ni Hundan si Hong Seok. Sa pagkalito, nahulog at nasira niya ang makeup box. Sinubukan ng kaibigan ni Suyon na ayusin ito. Hindi na nagalit si Hundan. Nagsimula ang party nang biglang dumating si Do Jin at sinabihan lahat na mag-enjoy sa inuman dahil libre niya. Patuloy na kumikindatan si Jung Hyuk kay Suyon, nagpapahiwatig na uminom siya ng kaunti lang. Natuklasan ni Hong Seok at ng babaeng manager na pareho pala silang nagtapos sa iisang paaralan.
Ang isa'y marunong sa wrestling, ang isa naman sa judo. Mas bumuti na ang kanilang relasyon. Sa pagtatapos ng party, medyo lasing na si Soo Yeon. Bumalik siya sa makeup room para magpatuloy sa pagsasanay. Habang naghahanap ng lotion, aksidenteng nakapasok siya sa opisina ni Jung Hyuk. Doon niya nakita ang kanyang retrato sa isang guhit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Bigla ring bumalik si Jung Hyuk sa opisina. Tinanong niya ito kung gusto siya nito. Inamin pa niya na gusto niya si Jung Hyuk. Nag-atubiling binanggit ni Jung Hyuk ang usapin ng edad. Sinabi rin niyang gusto niyang magtrabaho ng seryoso sa ngayon. Kinabahan si Soo Yeon at nagsalita ng walang katuturan. Inamin ni Jung Hyuk na gusto niya si Soo Yeon at niyakap siya nang makita ang cute at nag-aalala nitong hitsura. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya dapat hinayaang umamin muna ito. Bumili ng kape si Do Jin at bumalik sa studio para tingnan si Soo Yeon. Tumayo siya sa pintuan at nakitang nagyayakap sila, sumasakit ang kanyang puso. Niyakap ni Soo Yeon si Jung Hyuk nang mas mahigpit. Nakita ni Do Jin silang nagyayakap at tumalikod para umalis. Umuwi siyang malungkot habang iniisip ang masayang hitsura ni Soo Yeon. Hinatid ni Jung Hyuk si Soo Yeon pauwi. Nang malapit na sila sa pinto, bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Inanyayahan ni Soo Yeon si Jung Hyuk na pumasok muna. Nagtataka si Jung Hyuk kung ganito rin ba si Soo Yeon sa ibang lalaki. Tinuruan niya itong huwag basta magsalita ng ganoon. Pagkatapos, pinagmasdan niya itong pumasok sa bahay. May nakitang tagihawat si Soo Yeon sa baba, kaya tinakpan niya ito ng concealer. Tinanong ni Soo Yeon ang kaibigan kung anong oras ito umuwi kahapon. Sumagot ang kaibigan na sinundo siya ni Hong Seok ng alauna ng madaling araw. Naitanong din niya ng dismayado kung bakit napakalamig ni Hyundan. Pagkatapos, hiniram ni Soo Yeon ang isang pares ng hikaw sa kanyang kaibigan. Bilang empleyado sa beauty shop, kailangan niyang magmukhang mas maganda. Di inasahan ng kaibigan na magiging top trending si Soo Yeon at may sariling fan club pa. Ngayon, pwede na talaga siyang maging isang idolo. Masayang pumasok si Soo Yeon para makita ang lalaking mahal niya. Hiniling ni Jung Hyuk kay Soo Yeon na tanggalin ang kanyang mga hikaw. Ang tindahan ay kung saan nagiging maganda ang mga customer. Maganda na si Soo Yeon, pero hindi maganda ang pagsusuot ng hikaw. Bukod dito, makakadikit ang alahas sa mukha ng customer habang nagme-makeup. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kahon ng macarons. Sinubukan ni Soo Yeon at nasarapan, kaya gusto niyang pakainin si Jung Hyuk. Bigla namang pumasok si Hyundan sa pintuan. Nag-alala sila kung nakita ba ni Hyundan ang nangyari o hindi. Habang nagtatrabaho, gusto ni Soo Yeon suriin kung may nakita si Hyundan. Pero nag-aalangan siya. Habang nagme-makeup ng customer, lihim ding sinusulyapan ni Jung Hyuk si Soo Yeon mula sa likod. Pinaalala ni Manager Kim kay Jung Hyuk bakit siya naglalagay ng makeup sa hangin. Napatingin ang lahat kay Jung Hyuk. Nagdahilan si Jung Hyuk para ipahinga ang kanyang pulso. Pinuri naman ni Manager Kim si Soo Yeon sa kanyang pag-unlad. Natuwa rin si Jung Hyuk para kay Soo Yeon. Malungkot si Do Jin at nakaupo lang buong araw. Pumunta siya sa gym para mag-workout ng todo para ibalanse ang emosyon. Pumalik sa tindahan ang babaeng niloko ng boyfriend niya dati. Sinabi niya kay Jung Hyuk na nakipaghiwalay siya ng marangya sa lalaki. Ngayon gusto niyang maganda ang makeup para sa pictures na ipopost online. Nakita ni Ji-yoon ang kapatid ng asawa na madalas magdulot ng gulo sa kanilang mag-asawa. Hinikayat ni Ji-yoon ang kapatid ng asawa na kontrolin muli ang negosyo, tutulong siya, pero dapat tulungan siyang makakuha ng diborsyo. Inilabas ni Ji-yoon ang mga larawan ng pambababae ng asawa. Unti-unti pang kinokolekta ni Ji-yoon ang iba. Hindi ito maipapaalam ni Ji-yoon sa publiko para mapanatili ang dignidad. Kung malalaman ng biyenan na ganyan ang asawa ni Ji-yoon, tiyak na mabibigo siya. Mas maraming oportunidad ang makukuha ng kapatid ng asawa ni Ji-yoon. Bago umalis, binigyan siya ni Ji-yoon ng 1 linggo para mag-isip. Kung hindi siya pumayag, ilalantad ni Ji-yoon ang mga larawan sa publiko. Nag-aalala ang kaibigan ni Ji-yoon na baka mapahamak siya. Sabi ni Ji-yoon, masaya siyang makitang nag-aaway ang magkapatid. Inilabas ng kapatid ang mga larawan at dumiretso sa punto. Gusto niyang bawiin ang kontrol sa negosyo sa ibang bansa. Pero nagbago isip niya. Gusto niya ng mas maraming kapangyarihan sa pamamahala. Pumayag ang kapatid na diborsyo si Ji-yoon kapalit ng kontrol sa negosyo sa ibang bansa. Siyempre, hindi nasiyahan ng kapatid sa mungkahing ito. Galit niyang sinabi sa kapatid na i-post ang mga larawan sa lobby. Binigyan siya ng kapatid ng 1 araw para mag-isip. Iniisip pa rin ng kaibigan ni Soo Yeon ang larawan sa makeup bag ni Hyundan. Naghanap siya online, batay sa pangalan sa likod ng larawan, nakita niya na nag-iwan ng mensahe si Hyundan. Namimiss ko ang babaeng iyon at naging makeup artist ako dahil mahal ko siya. Nakita ng kaibigan ang rest in peace sa dulo at nahulaan na wala na ang babae sa mundong ito. Sa opisina, sinabi ni Sejun kay Jung Hyuk na may mga masasamang komento na sa homepage. Naaapektuhan pa rin sila ng masamang reputasyon ng dating tindahan. Sabi ni Sejun, kailangang hanapin agad ang direktor ng pananaliksik. Naghahanda si Jung Hyuk na pumunta ulit sa nursing home. Agad na nakipagkita si Soo Yeon sa talent scout ng entertainment company. Dahil naghintay ito ng 2 oras, pumayag siyang makipagkita. Inanyayahan ng presidente si Soo Yeon na sumali sa grupong malapit ng mag-debut. Kasabay ng kanilang debut, magsisimula sila ng Asian Tour. Magalang na tumanggi si Soo Yeon, nagpasalamat at umalis. Sarado ang studio pero may 2 customer na pumasok para sa makeup. Magalang na sumagot si Sejun na sarado ang tindahan. Agad nagsalita ang mga dismayado tungkol sa pagkopya ni Jung Hyuk ng teknolohiya. Pinuna ni Manager Kim kung paano nila nasabi yon. Ngumiti pa rin si Sejun kahit na ganoon. Hindi tumigil ang customer, sinabing ipopost nila ito online. Nag-alala ang lahat na baka makatanggap ng masamang komento ang tindahan. Pagka-uwi, nakita ni Soo Yeon na malungkot ang kanyang kaibigan. Sinabi niya na gusto niyang sumuko na kay Hyundan. Nalaman na pumanaw ang babaeng 4 na taon niyang iniisip. Sinabi ni Soo Yeon na nag-alok ng kontrata ang entertainment company.
Sabi ng kaibigan, pipiliin ng lahat maging artista kaysa maging katulong. Kinabukasan, pumunta sina Junghyuk at Sejun sa nursing home. Sabi ng nurse, di pa rin nila makontak ang direktor ng research. Sabi ni Junghyuk sa nurse, kung dumating ang direktor, tawagan siya agad. Pagkaalis nila, dumating ang direktor ng research. Pinuntahan ni Handong si Director Oh para sa expansion sa Europe. Sabi ni Director Oh, hindi laging maganda ang pagmamadali. Agad nahulaan ni Handong na baka nakita ni Oh ang kapatid niya. Pinaalala ni Handong kay Oh na huwag pumili ng maling partner. Hindi magandang desisyon para sa kanya na sumuko sa kanya. Sabi ni Director Oh, napakabata ng kilos ni Handong. Nahirapan siyang tulungan si Handong sa mga problema. Gusto na niyang makatrabaho ang taong nakakaintindi sa kanya. Nagpahinga si Dojin sa bahay bago muling tumanggap ng script. Gusto ni Dojin magbukas ng entertainment company, pero di pa ready. Hindi pa siya kwalipikado para sa posisyon na yon. Sabi ni Dojin dapat daw siyang matutong mabilis. Gusto pa rin niyang magpahinga ng kaunti. Sinabi ng babaeng manager na may kumpanyang gustong kumuha kay Suyon, pero tumanggi siya. Nang oras na yon, inaayusan ni Junghyuk si Jiyeon. Sinabi ni Jiyeon kay Junghyuk na maayos ang lahat. Wala raw masamang mangyayari kay Junghyuk sa hinaharap. Dumating si Suyon para tumulong at nakita silang nagngingitian, kaya medyo nagselos siya. Agad siyang umalis sa break room at nakipag-usap sa sarili. Naisip niya, di naman sila magsyota, bakit ang saya nila mag-makeup? Tapos may text siya na pupunta raw ang mga magulang niya sa Seoul. Pagkatapos ng trabaho, tumanggi si Suyon sa alok ni Junghyuk na manood ng sine. Nakita niyang parang bad mood si Suyon. Sabi ni Suyon, dapat daw gumamit ng kamay sa paglalagay ng lipstick. Pag nagme-makeup daw, di dapat nagsasalita at dapat nakafocus sa trabaho. Napakaraming appointment talaga. Inaliw ni Junghyuk si Suyon na magtutuon na lang siya sa trabaho. Nang makita ng mga magulang si Suyon, niyakap nila siya. Nakipag-ugnayan pala ang kumpanya sa mga magulang ni Suyon ng pribado. Hiniling nila na hikayatin si Suyon na pumirma sa kontrata. Nang makita ang pagtanggi ni Suyon, labis na naguluhan ang kanyang ina. Matagal nang naghintay at nagdusa ng husto si Suyon. Napakahirap para sa kanya ang pagkakataong ito. Kinuha ng ina ni Suyon ang kontrata at hiniling na pirmahan. Nasaktan na si Suyon, ayaw niyang maulit ang pagkakamali. Sabi ng ina, hindi raw masama ang ugali ng chairman ngayon. Sinuportahan ng magulang ni Suyon na maging mga awit siya. Nahihiya ang ama na hindi siya natulungan. Pero masaya si Suyon sa makeup. Nang marinig iyon ng ina ni Suyon, nagalit siya ng husto. Iginiit niya na pumirma si Suyon sa kontrata. Kinuha ni Suyon ang kanyang coat at lumabas. Pagkatapos, sinabi niya sa magulang na umalis na. Paglabas ng bahay, nakipagkita si Suyon kay Dojin. Sinabi niyang huwag siyang tingnan ng masama. Kapag pagod siya, hiniling niyang laging nandoon ito para aliwin siya. Kung ganoon pa rin ang tingin, mag-iisip siya bago makipag-ugnayan. Sinabi ni Dojin na makikita niya si Suyon habang buhay. Ikinuwento ni Suyon ang kanyang mga problema. Pinilit siya ng mga magulang na pumirma sa kontrata. Hindi maintindihan ni Suyon ang kanyang iniisip. Sinabi ni Dojin na pwede siyang tumawag anytime. Siya'y makikinig. Kinabukasan, naghintay ang mga magulang ni Suyon sa studio. Pagkakita kay Junghyuk, nagmakaawa silang tanggalin si Suyon. Samantala, nagkita si Handong at kapatid sa Handong Group. Sinabi ng kapatid na magdiborsyo o ilalabas ang ebidensya. Masisira ng malubha ang imahe ng kumpanya. Determinado siyang hindi magdiborsyo. Iniulat na lihim na bumalik sa Korea ang research director. Nag-alala si Director Oh, inutusan hanapin agad ang director. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Junghyuk si Dojin para tanungin tungkol sa personalidad ng presidente ng One Entertainment. Medyo gumaan ang loob niya nang makitang positibo ang feedback ng lahat. Pagka-uwi, nag-isip siya kung paano sasabihin kay Suyon. Kinabukasan ay araw ng pahinga nito. Dinala ni Junghyuk si Suyon sa dalampasigan kung saan dati siyang nag-iisa. Tuwing hindi sigurado si Suyon, pumupunta siya rito para gumaan ang loob. Matapos ang romantikong sandali, dumiretso si Junghyuk sa punto. Gusto niyang malaman ang tunay na saloobin nito tungkol sa pagiging mga awit. Sabi ni Suyon, naging trainee siya ng 10 taon bago inabandona, pero iba ang makeup. Ang trabahong ito ay magbibigay sa kanya ng pagkilala. Bukod dito, talagang kawili-wili ang likas na katangian ng makeup. Ikinuwento ni Junghyuk ang kanyang karanasan. Bago graduate, pinili siya ni Director Oh. Aktibo siya sa makeup, pero ang gusto niya talaga ay mag-drawing. Minsan naiisip niya kung ano kaya kung pinili niya ang pagpipinta. Pagkatapos, binanggit niya ang imbitasyon mula sa One Company. Sa tingin niya, mahirap magkaroon ng pagkakataong gawin ang hilig mo. Pero si Suyon ay napakaswerte sa buhay. Bata pa siya at karapat-dapat na kunin ang pagkakataon. Ipinahayag ni Suyon ang tunay niyang nararamdaman. Gusto niyang iwan ang 10 taong pangarap pero lahat ay nagpayo na hanapin muli. Higit pa, kung maging mga awit sila, kailangan nilang maghiwalay. Ibinalik ni Junghyuk si Suyon sa tindahan. Inayusan niya ito ulit tulad ng kompetisyon 1 taon na ang nakalipas. Pinuri niya kung gaano kaganda si Suyon sa entablado at kagaling kumanta. Napaluha si Suyon habang inaalala ang nakaraan. Noon, naantig si Suyon kay Junghyuk. Naalala niya ang sariling kumakanta at sumasayaw pero takot na magsimula ulit. Hinimok ni Junghyuk si Suyon na gawin ang gusto niya. Palagi siya maghihintay para sa kanya. Pinunasan niya ang luha nito at hinalikan siya. Pag-uwi ni Suyon, nakita niya ang manika at naalala ang panahon niya bilang trainee. Muli niyang hinawakan ang makeup case. Naalala ni Suyon na pinuri siya ni Junghyuk sa kanyang talento. Naguguluhan si Suyon.
Nagreklamo si Jung Hyuk kay Sejun tungkol sa nakaraan ni Ji-yoon. Sensitibo ang fans sa chismis ng pag-ibig ng idolo kaya sila'y naghiwalay. Bumalik si Jung Hyuk sa kanyang silid na galit. Tiningnan niya ang larawan nilang dalawa at napabuntong hininga. Kinabukasan, dinala ni Suyon ang kontrata sa One Company sa elevator. Narinig ni Suyon ang katabi niyang trainee na kailangan ng pampakalma. Pagkatapos, naglakad si Suyon patungo sa maliit na bulwagan. Naalala niya ang sarili sa entablado at ang palakpakan ng madla. Nang mga oras na iyon, pumasok ang dalawang trainee. Hindi sila marunong magkilay at natatakot ma-eliminate sa evaluation. Agad lumapit si Suyon para tulungan sila sa pag-makeup. Hinikayat niya silang pumasa sa pagsusulit. Pagkatapos, nakipagkita siya sa pangulo ng One Company. Inamin niyang gusto pa rin niyang maging mang-awit. Nasasabik siya sa ideya ng pag-akyat sa entablado. Pero natagpuan niya ang kahulugan ng buhay noong nakaraang taon. Ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang kanyang saloobin. Sinabi ng kanyang ama na naiintindihan niya, minsan, ang pagsuko ang pinakamatapang na pagpipilian. Humingi ng tawad ang ina ni Suyon sa kanyang matinding kilos. Gusto lang talaga niyang mag-debut si Suyon. Pinuntahan ni Suyon si Dojin. Sa totoo lang, si Dojin ang lumikha ng pagkakataon para kay Suyon. Sa pagkakataong ito, nag-isip ng malinaw si Suyon. Nagpaalam na siya sa pangarap niyang maging mga awit. Para kay Dojin, wala na siyang pasanin sa pagsasabi ng totoo. Hindi siya komportable sa pagsisinungaling sa mga tagahanga. Sa huli, hiniling ni Suyon na makipagkita kay Jung Hyuk sa kumpanya. Pagpasok ni Jung Hyuk, narinig niya si Suyon na kumakanta. Kahit mahilig siyang kumanta, hindi niya kailangang tumayo sa entablado. Natuwa si Jung Hyuk nang marinig niya ang desisyon ni Suyon. Sa kabilang banda, labis na nag-aalala si Direktor Oh. Hindi niya alam kung saan nagtatago ang direktor ng pananaliksik. Pagpasok ni Handong sa opisina, nakita niyang maayos na ang lahat. Nalaman niyang alam na ng kanyang ama ang buong kwento. Sinabihan siyang magdiborsyo agad at huwag sirain ang pangalan ng kumpanya. Sa ngayon, gusto pa rin ni Dojin magtayo ng sariling kumpanya, pero tumutol ang babaeng manager at pinayuhan siyang maghanap ng kumpanya at pumirma ng kontrata. Nawala ng lahat si Handong, kaya sa wakas ay pumayag na siya sa diborsyo. Natupad ang pangarap ni Ji-yoon. Tinanong ng asawa niya kung babalik siya kay Jung Hyuk. Matatag na tumanggi si Ji-yoon. Pumunta ang matalik na kaibigan ni Suyon sa studio para hanapin si Hyundan. Lumapit siya at inilabas ang larawan ni Hyundan na kanyang na-download mula sa internet. Nagprint siya ng bagong litrato at ibinigay ito sa kanya. Hiniling din niya na ilibre siya ng hapunan. Habang naglalakad, sinadya niyang yakapin ang braso niya. Kumain silang dalawa sa isang karinderya sa tabi ng kalsada. Ngumiti si Hyundan. Sinamantala niya ang pagkakataon para pakainin siya. Paalis na si Jung Hyuk nang makatagpo niya ang direktor ng pananaliksik na dumating sa studio. Sa kabilang dako, naiinip at umiinom si Director Oh. Nang mga oras na yon, tinawagan siya ng detektiv na nagsabing dumating ang direktor ng pananaliksik para makita si Jung Hyuk. Nang magkita sila, agad humingi ng paumanhin ang direktor ng pananaliksik. Ipinaliwanag na pumirma siya ng kontrata kay Direktor O 8 taon na ang nakalipas, pero ilang taon lang binawi ito ni Direktor O. Akala niya'y tapos na ang kontrata hanggang dumating si Direktor O dala ito. Bigla na lang pumasok si Direktor O sa pintuan. Malamig na sinabi ni Sejun na magkita na lang sila sa korte. Umiyak si Direktor O at nakiusap na pag-usapan nila ng mahinahon. Tutulong daw siya para makabalik sila sa tuktok ng kanilang karera. Lumuhod pa si Direktor O at nagmakaawa. Pagkatapos, lumabas sa TV ang direktor ng pananaliksik para linawin ang issue. Napaiyak si Manager Kim sa pangyayari. Sa wakas, dumating ang araw na lalabas ang katotohanan. Tinawagan ni Jung Hyuk ang direktor para makipagkita, pero tumanggi ito. Pinisita ng senior manager si Dojin. Muling binanggit ni Dojin na gusto niyang maglakbay sa Europa. Sinuportahan ng senior manager si Dojin. Nag-ayos si Dojin ng trabaho para sa kanila. Ang senior manager ay magiging direktor at ang babaeng manager ay magiging senior manager. Pinasalamatan ng magiging direktor si Dojin sa pagbibigay ng oportunidad. Ginawa ng abogado ni Direktor O ang makakaya, pero si Kupis at siya ay hahatulan ng higit 50 taon. May posibilidad din na mabilanggo siya habang buhay. Tinanong ni Jung Hyuk ang abogado at sinabi nitong sila ang may buong kontrol. Kahit umamin ang direktor ng pananaliksik, malamang nahahatulan pa rin siya. Kinabukasan, tinawag ni Manager Kim ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong ito ay CEO ng pinakamalaking kumpanya ng kosmetiko sa mundo. Naghahanap siya ng makakalikha ng bagong tatak ng kosmetiko kasama niya. Gusto niyang makipagtulungan kay Jung Hyuk para magbukas ng 9901 na franchise store. Ngayong may karanasan na si Jung Hyuk, gusto niyang maging maingat at dahan-dahan. Gusto niyang paunlarin muna ang studio bago ito palawakin. Nang marinig yon, lalo niyang gustong gumawa ng bagong produkto kasama si Jung Hyuk. Sa huli, binawi ni Jung Hyuk ang demanda. Pero kung gumawa ulit ng gulo si Director O, idedemanda siya agad ni Jung Hyuk. Sinabi ni Sejun kay Handong na bayaran ang utang dahil sa produkto. Sinabi rin ni Sejun na binawi na ni Jung Hyuk ang demanda. Naiinip si Suyon kaya hinawakan niya ang mukha ni Jung Hyuk gamit ang brush. Kinanti rin ni Jung Hyuk si Suyon sa pang-aasar. Natuwa si Manager Kim sa tawa ng dalawa. Nagsinungaling si Jung Hyuk, sinabing nagsasanay lang siya. Kahit presidente siya, kailangan pa rin niyang mag-practice. Walang sinabi si Manager Kim, basta umalis na raw sila agad. Siyempre, sinumbong ni Manager Kim ang nangyari sa lahat ng break. Mariing itinanggi ito ni Hong Seok. Nakita kasi ni Hong Seok si Jung Hyuk na sumisilip kay Sejun habang naliligo. Inimbitahan ni Jung Hyuk ang lahat para sa hapunan. Ginamit ni Manager Kim ang dahilang lowbat ang phone para hiramin ang kay Jung Hyuk. Tiningnan ni Manager Kim ang recent calls. Nakita ang yon, tinawagan agad kaya tumunog ang phone ni Suyon. Pero mabilis na binaba ni Suyon. Tumawag ulit si Manager Kim, sinabihan si Yeon na sagutin. Nang marinig ang palayaw, naintindihan agad ng lahat ang relasyon nila. Nagsara ang tindahan ni Director O. Nakita ang 10 taong pagsisikap, labis siyang nalungkot. Pumunta si Handong kay Jung Hyuk, pero ngayon, hindi na siya galit. Gusto niyang humingi ng tawad.
Kumain si Handong kasama si Jiyoon. Nang mawala ang lahat, napagtanto niya ang mga pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa mga nagawang mali noon. Inaya ni Dojin si Suyon na pumunta sa Europe. Lahat ng kaedad niya naglalakbay kasama ang mga kaibigan. Siyempre, tumanggi si Suyon. Sinabi ni Suyon kay Dojin na mag-ingat at mag-post ng magagandang picture. 2 taon nang lumipas, naging makeup artist si Suyon. Nagsasanay si Suyon ng makeup para kay Jonghyuk. Kinabukasan sa film festival, kinakabahan si Suyon habang nag-aayos kay Dojin. Sabi ni Suyon, kailangan niya ng halik mula sa boyfriend para mawala ang stress. Pinagbigyan ni Jonghyuk si Suyon, kaya masayang ginawa niya ito. Gaya ng dati, tumulong muna ang senior bago nagsimula si Suyon. Nanginginig ang kamay niya sa kaba, pero nakapag-adjust siya agad. Bumalik ang lahat ng empleyado sa studio sa nakaraang 2 taon. Marami ring customers ang studio. Bumalik si Handong sa kumpanya. Pumayag si Ji-yoon na gumawa ng ad para sa Handong Group. Pala silang nagkikita at mas natural na ang kanilang relasyon. Nagpatuloy si Director Oh sa pag-makeup at kumuha ng art student. Gusto ni Director Oh na maging kasinggaling ni Jonghyuk ang bawat isa. Naghahanda sina Jonghyuk at Suyon para sa birthday ni Dojin. Reklamo ni Jonghyuk, kulang sila sa oras para mag-date. May bakas pa ng lipstick ang mukha ni Hyundan. Ngiti ni Hyundan sa GF niya, BFF ni Suyon. Ang ganda mo. Para alisin ang pagsisisi ni Suyon, dinala siya ni Jonghyuk sa peryahan. Magkasama silang nagsuot ng tainga ng kuneho. Nakita ang mga naka-makeup, sabay sila, mali ang kulay ng lipstick na yan. Naglagay sila ng tuntunin. Bawal pag-usapan ng trabaho habang nagde-date. Sabay nilang kinuha at isinuot ang kanilang mga salamin. Ipinapakita nito na makakatulong ang pagiging malikhaing masigasig at matatag upang muling bumangon pagkatapos ng pagkabigo. Mula sa pagkatalo, nakakabangon tayo sa pamamagitan ng mga ritual ng pag-aalaga sa sarili gaya ng skincare at makeup, at ang pakikiramay sa pamamagitan ng mentorship ay hindi lamang nagpapalakas ng loob kundi nagpapagaan din sa ating personal at profesional na buhay.